KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 771 hanggang 780. Ika-78 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 771. Lumabas sa pag-iisa si Feng Yang. Kahit na si Huang Xiaolong ay isang late 10th Order God Realm lamang, ang bilis niya sa pagpino ng mga spirit pellet at pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay mas mabilis kaysa sa sinumang master ng late First Order High God Realm. Kaya, tinansya niya na hindi na siya magtatagal upang pinuhin ang rank 4 Godhead ni Jie Xiangchon. Hindi bababasa, hindi ito aabutin ng maraming oras tulad ng nangyari noong siya ay isang 7th Order God Realm na nipino ang rank 5 Godhead. Lumipas ang panahon, dumaan at lumipas ang 3 araw. Wawang Peak, Black Warrior Institute. Nakaupo sa malapangunahing trono na upuan sa pangunahing bulwagan, si Wang na ay mukhang madilim at madilim. Ang Golden Horn Beast King at Jie Xiangchon ay hindi pa rin nagpapadala ng anumang mensahe. Halatang nasa madilim na mood si Wang na habang tinanong niya ang Black Warrior Institute Grand Elder na si Zhang Yijia na nakatayo medyo malayo sa kanya. Umiling si Zhang Yijia na may tame time na ekspresyon, hindi pa. Nagalinlangan siya bago idinagdag, Vice Principal, maaari bang nilamon ng Golden Horn Beast King at Jie Xiangchon ang Hailstone at Xuanji Treasures, at sa gayon, hindi sila nakipag-ugnayan kay Vice Principal pagkatapos patayin. Huang Xiaolong. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang dumaan sa malungkot na mukha ni Wang na, ngunit humiling siya, itinanggi, hindi malamang. Isinasaalang-alang ang tugon ni Wang na, sinabi ni Zhang Yijia, kung hindi iyon ang kaso, bakit hindi sila nagpadala ng anumang tugon? 3 araw na ang nakalipas. Baka nabigo silang patayin si Huang Xiaolong. Nabigong patayin si Huang Xiaolong. Hindi natuwa si Wang na. Hindi sumagi sa isip niya ang posibilidad na ito. Gayunpaman, sinabi ng hayagang ngayon, napukaw ang pagdududa ni Wang na. Siguro ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi ay hindi talaga umalis sa Martial Spirit World at iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang Golden Horn Beast King at Jie Xiangchon sa kanilang gawain. Sa oras na ito, isang malamig na harump ang umalangaw sa bulwagan. Sa tunog ng malamig na harump na ito, si Wang na nakaupo sa pangunahing upuan ay napaluhod, ang kanyang tono ay puno ng paggalang, binabati ni Wang na ang dakilang Panginoon. Napaluhod din si Black Warrior Institute Grand Elder Zhang Yijia, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang Golden Horn Beast King at Jie Xiangchon ay patay na. Muling tumunog ang boses, malamig, abstract, ngunit may hawak na awtoridad at presyon. Umangat ang ulo ni Wang na sa hindi makapaniwala, patay na ang Golden Horn Beast King at Jie Xiangchon. Oo. Tumunog ang hindi mahahawak ang boses. Tanging boses lang ang maririnig, hindi anino o hilig ng may-ari nito. Great Lord, totoo bang hindi talaga umalis ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi sa Martial Spirit World? Hindi napigilan ni Wang na magtanong. Bigla na lang, isang malaking puwersa ang lumabas mula sa kawalan. Bago ang napakalaking puwersang ito, kahit si Wang na ay hindi nang ahas na lumaban habang siya ay pinasabog sa hangin, kasama ang upuan ng trono sa likod niya. Sa panunood nito, si Grand Elder Zhang Yijia ay pumulupot ng mas malalim na parang gusto niyang gawing mas maliit ang kanyang sarili. Mabilis na nagpumigla si Wang na at muling lumuhod, walang daing ng sakit ang lumabas sa kanya habang nagsasalita siya ng may pag-iingat, pakiusap, ibigay mo ang iyong utos, dakilang Panginoon. Ang Golden Horn Beast King at ang dahilan ng pagkamatay ni Jie Xiangchon, imbestigahan ito ng detalyado. Gayun din, alamin kung ang panig ni Huang Xiaolong ay may iba pang mga High God Realm Master maliban sa Ascending Moon Old Man at Yang Yi. Iba pang mga High God Realm Masters. Natulala si Wang na, ngunit mabilis siyang sumagot, oo, dakilang Panginoon. Pagkatapos ng maikling nawala ang boses at bumalik sa katahimikan ang bulwagan. Makalipas ang mahabang panahon nang unti-unting tumayo si Wang na, madilim ang kanyang mukha sa pag-iisip. Narinig mo ang sinabi ng dakilang Panginoon ngayon.
Tumingin si Wang na kay Grand Elder Zhang Yingjia, nanginginig ang boses, agad na alamin kung paano namatay ang Golden Horned Beast King at Jie Xiangchon. Alam mo kung ano ang magiging epekto kapag nabigo ka. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa likod ni Grand Elder Zhang Yingjia at mabilis siyang sumagot, "Oo, Vice Principal." Ang taong nasa loob ng makajos na Mount Zumi, na nagpipino sa ikaapat na pagkajos ni Jie Xiangchon, ay nakaligtaan dito. Naka-cross-leg sa loob ng Zumi Temple, ang katawan ni Huang Xiaolong ay kinulong ng umiikot na Dragon Chi. Parehong lumiligid ang espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire sa paligid niya habang ang puwersa ng bituin ng Black Tortoise at Vermilion Bird Galaxies ay sumugod na parang talon mula sa kawalan, papunta sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang rank 4 na Godhead ni Jie Xiangchon ay nakahover sa harap ni Huang Xiaolong. Ang God Force at ang batas ng Diyos ay lumulutang, pumapasok sa kanyang katawan kasama ang puwersa ng bituin mula sa Black Tortoise at Vermilion Bird Galaxies. Ang diagram ng Treasure Dragon ay kumikinang ng maliwanag sa loob ng kanyang katawan, hinihigop ang tatlong magkakaibang uri ng puwersa sa napakabilis na bilis, pati na rin ang God Force at ang batas ng Diyos. Hindi ko na malayang lumipas ang isang taon. Makalipas ang isang taon, ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos na nakapaloob sa ranggo na 4 na Diyos na iyon ay ganap na hinigop ni Huang Xiaolong. Ang pagka-Diyos ay naging kulay abong-abo, nawasak at naglaho sa mundong ito. Isa pang 3 araw ang lumipas bago iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, nagising. Matapos imulat ang kanyang mga mata, agad na tiningnan ni Huang Xiaolong ang kanyang pangkalahatang kondisyon, ngunit ang resulta ay nakakadismaya. Bagamat ang rank 4 Godhead ni Jie Xiangchon ay nakatulong sa kanyang lakas na tumaas ng kaunti, hindi ito sapat para itulak ang kanyang cultivation sa peak late 10th Order God Realm. Gayunpaman, dumami ang bilang ng space at time thread sa kanyang Soul Sea, na umabot sa malaking bilang, at ang kanyang True Dragon Physique ay naging mas malakas. Nagtataka ako kung gaano ako pagbutihin pagkatapos pinuhin ang iba pang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Ibinulong ni Huang Xiaolong ang kanyang mga iniisip sa ilalim ng kanyang hininga. Ngayon, oras na para hanapin ang iba pang selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Huang Xiaolong sa makajos na Mount Zumi. Mula sa makajos na Mount Zumi, ipinatawag niya ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa, nagtanong tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang taon. Noong panahong nasa hiwalay si Huang Xiaolong, walang kakaibang nangyari sa Huang Clan Manor o Martial Spirit World. Tiyang-angkan ng mga demonyong hayop o ang mga tao mula sa Asher Dragon Institute ay hindi lumitaw. Gayon din, natapos na ng Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, ang magkapatid na Pong, at ang Nine-Tailed White Fox ang gawaing ibinigay sa kanila ni Huang Xiaolong bago siya pumasok sa pag-iisa. Pag-aayos ng maliliit na spirit amplifying array sa lahat ng maharlikang lungsod at medyo mas malaking hanay sa mga lungsod ng imperial. Sa kabilang banda, ang Huang Clan Manor ay lumawak ng 2 beses sa dating sukat nito. Nang marinig ang mga ulat na ito, tumango si Huang Xiaolong bilang kasiyahan. Ngunit, makalipas ang 2 araw, nang malapit nang umalis si Huang Xiaolong upang hanapin ang iba pang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, 2 hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa kanyang pintuan. Senior Apprentice Brother, Third Apprentice Sister. Nang makita sila, gulat na bati ni Huang Xiaolong. "Haha, Junior Apprentice Kuya." Tuwang-tuwa si Liuyo na makita si Huang Xiaolong, tumatawa ng buong puso habang tinatapik ang balikat ni Huang Xiaolong. "Junior Apprentice kapatid." Bati din ni Chiwen na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. "Senior Apprentice Kuya, Third Apprentice Ate, matagal na. Ano ang nagdala sa iyo dito?" Tanong ni Huang Xiaolong. Sa mga taong ito, kapwa nakatuon sina Liuyon at Chiwen sa kanilang paglilinang bilang paghahanda para sa paparating na High God Advancement Tournament. Ngumiti si Liuyon, "Ano, hindi tayo makakapunta dito para makita ang ating junior apprentice brother na walang layunin. Ikaw, nakabalik na sa Martial Spirit World sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi ka man lang bumalik sa Black Warrior Institute para bisitahin ako at ang iyong third apprentice sister."
Tinubukan ni Huang Xiaolong na takpan ang kanyang kahihiyan ng isang ngiti. Sa mga taong ito, kung wala siya sa pag-iisa, hinahanap niya ang Vermilion Bird Divine Fire at ang Black Tortoise Divine Fire. Wala na talaga siyang panahon para bumalik sa Black Warrior Institute. Ngunit, pagdating sa oras na ito, mayroon kaming sasabihin sa iyo. Humisi si Liu Yun, iniwan ni Master ang kanyang pag-iisa at gusto niyang bumalik ka sa Institute, may sasabihin siya sa iyo. Nakaalis na si Master sa pag-iisa. Natarante si Huang Xiaolong. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin sa kanya ng kanyang guro. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 772. Hindi kaya, nakalusot ka na sa Ninth Order God Realm. Alam mo ba kung ano ang gustong pag-usapan ni Master? Casual na tanong ni Huang Xiaolong sa kanyang eldest senior apprentice brother na si Liu Yun. Umiling si Liu Yun, tungkol dito, hindi ito binanggit ni Master. Sa palagay ko ay maaaring nauugnay ito sa piging ng kaarawan ni Saint Mother Yao Qi. Sabi ni Qi Wen. Natarante si Huang Xiaolong, Saint Mother Yao Qi. Natawa si Qi Wen sa ekspresyon ni Huang Xiaolong sa huling God Ranking Battle. In the first place ay ang principal ng Azure Dragon Institute na si Qing Yi, habang ang ating Master Feng Yang ay pangalawa, ngunit hindi alam ni Junior Apprentice Brother kung sino ang una. Ang placeholder ay nasa labanan bago ang huli, tama ba? Si Saint Mother Yao Qi iyon. Tunay na nagulat si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang Saint Mother Yao Qi na ito ang unang nagwagi ng pwesto sa ikalawang huling termino ng God Ranking Battle. Ano man ang termino ng God Ranking Battle, ang mga nanalo ay hindi maikikaila na nangunguna sa mga High God Realm Masters. Idinagdag ni Liu Yun, bagaman si Saint Mother Yao Qi ang nanalo sa ikalawang huling termino, napunta siya sa pag-iisa pagkatapos niyang manalo, bihirang lumitaw. Higit pa rito, ang lugar kung saan siya nagtatanim ay matatagpuan sa Azure Dragon Galaxy, isang mundong ibabaw na tinatawag na Great Lake World. Sa makatuwid, hindi katakataka na hindi pa siya narinig ni Junior Apprentice Brother. Tumango si Huang Xiaolong, kaya ang Saint Mother Yao Qi na ito ay nagmula sa Azure Dragon Galaxy. Sa ilang linggo, ito na ang ika-50,000 kaarawan ni Saint Mother Yao Qi at siya ay magdaraos ng isang piging ng pagdiriwang na nag-iimbite ng iba't ibang mga masters mula sa lahat ng dako. Nagpatuloy si Liu Yun, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay nauugnay sa kung bakit gustong makita ka ni Master. Wala siyang ibinunyag sa akin, sinabi lang niya sa amin na pumunta kami dito at pabulaykin ka sa Black Warrior Institute. Sa pangkalahatan, ang isang High God Realm Master ay nagsasagawa ng pagdiriwang ng kaarawan tuwing 10,000 taon, tulad ng mga mortal na nagdaraos ng mga piging sa pagdiriwang kapag sila ay umabot sa 60, 70, 80, o kahit 90 taong gulang. Dahil dito, naisip ni Huang Xiaolong na ang pagsasabi sa kanya ng kanyang Master Feng Yang na bumalik ay malamang na may kaugnayan sa piging na ito ng Saint Mother Yao Qi. Gayunpaman, sinabi ng kanyang instinct kay Huang Xiaolong na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang kanyang Master Feng Yang ay nasa death seclusion nitong mga taon, naglilinang ng tame time. Ngayong bigla siyang lumabas, tiyak na may kaugnayan ito sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yao Qi na piging. Mukhang may mga undercurrents na tumatakbo sa likod ng piging sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yao Qi. Junior Apprentice Brother, ang espiritual na enerhiya ng iyong Huang Clan Manor ay naging napakayaman. Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang dahilan kung bakit gustong makita siya ng kanyang guro, parehong bulalas ni Liu Yun at Qi Wen habang nililibot nila ang Huang Clan Manor. Halos kasing lakas ito ng Cloud Sea Mainland. Ngumiti si Huang Xiaolong, nagayos lang ako ng isang malaking sukat na Spirit Amplifying Array sa Huang Clan Manor. Spirit Amplifying Array. Si Liu Yun o Qi Wen ay hindi nakarinig tungkol dito. Alam nila ang karaniwang mga array ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya, ngunit hindi itong Spirit Amplifying Array na binanggit ni Huang Xiaolong. Tahasan na inilarawan ni Huang Xiaolong kina Liu Yun at Qi Wen ang pinagmulan ng Spirit Amplifying Array at ang mga pakinabang nito kumpara sa pangkalahatang mga arrays ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya.
Sa pagtatapos, mapagpakumbabang nagalok si Huang Xiaolong kung hindi ito nagustuhan ni Senior Apprentice Brother at Third Apprentice Sister, maaari akong tumulong na ayusin ang isa sa iyong mga pick kapag bumalik na tayo sa Black Warrior Institute. Talaga. Napasigaw sina Liu Yun at Chi Wen sa pananabik. Hindi, hindi, syempre hindi. Tumawa si Liu Yun, pagkatapos ay bahagyang napahiya habang sinabi niya, gayunpaman, ang Divine Grade ay nagbibigay ng mga Spirit Stone na kailangan. Kami. Kahit na si Liu Yun ay isa sa Black Warrior Institute's Grand Elders, hindi pa rin niya kayang kunin ang dami ng Divine Grade ng mga Spirit Stone na kailangan para magayos ng Spirit Amplifying Array. Kahit na ito ay isang small-scale array. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, Divine Grade Spirit Stones, mayroon akong higit pa sa sapat, syempre ako na ang bahala sa mga Divine Grade Spirit Stone na kailangan para sa dalawang Spirit Amplifying Array. Si Liu Yun at Chi Wen ay lubos na nagpasalamat kay Huang Xiaolong. Kahit na si Huang Xiaolong at silang dalawa ay palakaibigan sa isa't isa, ito ay napakalaking regalo. Nang makita sina Liu Yun at Chi Wen, ang Huang family at ang iba pa ay labis na masaya, mainit na tinatanggap sila. Maraming taon na ang nakalilipas, nang salakayin ng Ying family elders ang Huang Clan Manor, kung hindi dahil nagmamadali sina Liu Yun at Chi Wen pabalik sa Martial Spirit World kasama si Huang Xiaolong noong panahong iyon, ang mga tao ng Huang Clan Manor ay naging isa na ang dakilang lupa sa ngayon. Bukod dito, sa mga taon na ginugol nila sa Black Warrior Institute, palagi silang sinusuri ni Liu Yu at Chi Wen. Bago ang mainit na paggigiit ng pamilya Huang, nanatili sina Liu Yun at Chi Wen ng 2 araw sa Huang Clan Manor. Sa ikatlong umaga, umalis sila sa Martial Spirit World kasama si Huang Xiaolong, pabalik sa Black Warrior Institute. Sa pagkakataong ito, dumating sila na may utos mula sa kanilang guro, kaya natural na hindi sila maglalakas loob na magtagal. Bago umalis, tiniyak ni Huang Xiaolong si She Xiaofei at ang kanyang pamilya na manatili at maglilinang ng tahimik sa Huang Clan Manor at hintayin ang kanyang pagbabalik. Isinasaalang-alang na may posibilidad na makilahok siya sa piging sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi. Iniwan ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, Dragon Emperor Aotai, at ang iba pang High God Realm Master sa Huang Clan Manor. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik sina Huang Xiaolong, Liu Yun, at Chi Wen sa Black Warrior Institute, nakipagpulong sa kanilang Master Feng Yang. Si Feng Yang ay nasa mabuting kalooban na makitang muli ang kanyang bunsong disipulo. Sinabihan si Huang Xiaolong na lumapit sa kanya, pinagmasdan ni Feng Yang si Huang Xiaolong ng detalyado, nakangiting kontento, narinig ko na mula sa iyong eldest senior apprentice brother at third apprentice sister na nanalo ka sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition, magaling. Tapos pabiro niyang sabi idinagdag, ngayon, kahit si Master ay kailangang isawsaw sa iyong limelight. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay nag-iisa, kaya hindi niya alam ang tungkol dito hanggang sa sinabi sa kanya ni Liu Yun at Chi Wen ang tungkol dito ilang araw na ang nakalipas nang siya ay umalis sa pag-iisa. Magiliw na ngumiti si Huang Xiaolong, ang katotohanan na ang disipulo ay maaaring magkaroon ng mga tagumpay ngayon ay ang lahat ng kredito ni Master. Ikinaway ni Feng Yang ang kanyang kamay, isang tawa ang tumunog mula sa kanyang lalamunan, ikaw brat, itigil mo na ang pambabola sa akin, ang iyong tagumpay ngayon ay bunga ng iyong sariling pagsisikap at pagsusumikap. Bahagyang napahiya si Feng Yang habang idinagdag niya, si Master ay hindi naging maaasahang guro sa iyo sa lahat ng oras na ito, halos wala akong itinuro sa iyo. Si Feng Yang ay nagsasalita ng totoo, ang mga nagawa ni Huang Xiaolong ay higit na nauugnay sa kanyang sariling pagsisikap. Kadalasan, ang oras ni Feng Yang ay nahahati sa pagitan ng kanyang sariling paglilinang at paghawak ng mga makamundong gawain para sa institute, bihirang magkaroon ng anumang oras upang turuan si Huang Xiaolong. At muli, ang isa sa mga dahilan ay ang napakalaking talento din ni Huang Xiaolong, na nagpaparamdam kay Feng Yang na wala siyang gaanong maituturo sa disipulong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang paksa, kung saan si Feng Yang ay nagtatanong tungkol sa Ascending Moon Old Man at sa kapakanan ng Huang family. Tinagot ni Huang Xiaolong ang lahat ng itinanong. Si Feng Yang ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha nang marinig niya na ang Ascending Moon Old Man ay pumunta sa Vermilion Bird Galaxy's Fire World.
Guro, tawag ni Huang Xiaolong, sinira ang iniisip ni Feng Yang. Wala lang. Iniba ni Feng Yang ang usapan, nakatingin kay Huang Xiaolong, narinig ko rin mula sa iyong senior apprentice brother na isa ka ng Peak Plate 8 Order God Realm. Masayang nagpatuloy si Feng Yang, sa bilis na ito, maaari kang makalusot sa 10th Order God Realm sa oras na magsisimula na ang High God Advancement Tournament. Tumango si Liu Yun sa gilid, sa talento ng junior apprentice brother, tiyak na hindi isyo ang maabot ang 10th Order God Realm sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ang isang lugar sa tuktok na 100 pwesto ay nasa kanyang kamay. Si Huang Xiaolong ay natulala at hindi nakaimik nang marinig ang mga salita ng kanyang Master Feng Yang at senior apprentice brother na si Liu Yun. Tuktok Plate 8 Order God Realm. Ilang taon na ang nakalipas. Breakthrough to 10th Order God Realm bago magsimula ang High God Advancement Tournament. Bata, ano ito? Hindi kaya, nakalusot ka na sa 9th Order God Realm. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Huang Xiaolong, tinukso ni Feng Yang. Lumingon din sina Liu Yun at Qi Wen kay Huang Xiaolong. Inanda ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili at tumigil sa pagtatago ng kanyang kultibasyon. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Bago ang momentum na ito, parehong napaatras sina Liu Yun at Qi Wen sa gulat. Tatlong tao ang tumingin kay Huang Xiaolong nang may pagtataka, hindi nang may pagtataka. Late 10th Order God Realm. Napamura si Feng Yang, hindi makontrol ang pagkamangha, pagkabigla, at tuwa na naramdaman niya, tumalon sa kanyang mga paa at tinitigan si Huang Xiaolong ng may maningning na mga mata. Tinaliw yun at Qi Wen ay sumipsip ng malamig na hangin. Hindi siya isang Peak Plate 8 Order God Realm, at hindi rin siya isang 9th Order God Realm. Si Huang Xiaolong ay isa ng Late 10th Order God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 773. Bangkwat ng kaarawan ni San Ina Yauchi. Inaasahan na ni Huang Xiaolong ang reaksyong ito mula sa tatlo, ngunit nahihiya pa rin siyang tinitigan ng ganoong matinding titig. Tumango siya kay Feng Yang, sinabing, napakapalad ng disipulong ito, nakatagpo siya ng ilang hindi inaasahang pagkikita nitong mga taon, at hindi sinasadyang nakapasok sa late 10th Order God Realm. Muntik nang matamba sina Feng Yang, Liu Yun, at Qi Wen habang nakatayo matapos nilang marinig ang palusot ni Huang Xiaolong. Muli, hindi sinasadya. Ang isa ay maaaring makalusot sa 10th Order God Realm nang hindi sinasadya. Tinitigan nilang tatlo si Huang Xiaolong na may labis na pagtataka. Gayunpaman, ang sinumang makakaalam na si Huang Xiaolong ay isa ng late 10th Order God Realm ay magkakaroon ng ganoong ekspresyon. Gaano katagal na siyang naglilinang? Kahit 150 taon, hindi ba? 150 taon. Para sa ilang God Realm cultivator, ang 150 taon ay walang iba kundi isang kisap mata. Ang ilang mga henyo ng super forces ay aabot ng ilang daang taon para lang makalusot mula sa peak half-step God Realm hanggang God Realm. Makalipas ang mahabang panahon, nakabawi sa kanilang pagkamangha sina Feng Yang, Liu Yun, at Qi Wen. Ang masalimuot nilang emosyon ay lalong naging komplikado. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, biglang nagkaroon ng salpok si Feng Yang na tumawa ng malakas at umiyak ng malakas sa parehong oras. Si Huang Xiaolong ay ang kanyang personal na disipulo, at ang kanyang disipulo na may mga kamangha-manghang tagumpay ay nagpidama sa kanya sa paglipas ng buwan. At muli, palagi niyang ipinagmamalaki ang sarili niyang mahusay na talento, ngunit kung ikukumpara sa personal niyang disipulong ito, ang agwat ay masyadong nakakagulat para kay Feng Yang. Naalala niya na eksaktong 500 taon ang inabot niya bago makarating sa 10th Order God Realm mula sa 1st Order God Realm. Hindi, mas tumpak, umabot siya ng 503 taon. Habang si Feng Yang ay nalulumbay, sina Liu Yun at Qi Wen ay nalungkot din. Naalala ni Liu Yun ang sandaling iyon mahigit 100 taon na ang nakalilipas, nang si Huang Xiaolong ay nakapasa sa bagong disciple assessment ng Black Warrior Institute, matagumpay na naging isang panlabas na disipulo, pagkatapos ay nagkaroon ng interes ang kanilang guro at tinanggap si Huang Xiaolong bilang kanyang personal na disipulo.
Ang mga eksenang ito ay dumaan sa isip ni Liu Yun. Parang kahapon lang ang masigla at engranding apprenticeship ceremony, at gayon paman, ang kanilang bunsong junior apprentice brother ay isa ng 10th Order God Realm Cultivator. Higit pa rito, sa paghusga mula sa aura na kanyang inilabas, ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong ay tiyak na higit sa kanya. Nanlumo si Liu Yin. Siya ay nagsimula sa landas ng paglilinang ng higit sa 10,000 taon at gaano katagal si Huang Xiaolong na naglilinang. Walang nagsalita. Natahimik ang lahat sa hallway. Guro, sinabi mo sa akin na bumalik na nagsasabing may gusto kang sabihin sa akin. Maaari ko bang malaman kung ano ito? Kahuli, bumagsak ito sa mga balikat ni Huang Xiaolong upang basagin ang matinding katahimikan. Nabawi ni Feng Yang ang kanyang kalmado, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, hindi ito malaki. Ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik ka ay para samahan mo akong lumahok sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi. Medyo nag-alala ako noong una, ngunit dahil nakalusot ka na sa 10th Order God Realm, mukhang hindi ako nag-aalala. Tulad ng inaasahan, ito ay may kaugnayan sa piging ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi. Kaloob-loob na pagkumpirma ni Huang Xiaolong. Ngunit ano ang inaalala ni Feng Yang? Ang puntong ito ay naguguluhan kay Huang Xiaolong. Habang pinapanood ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ipinaliwanag ni Feng Yang ang piging sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi sa pagkakataong ito ay isang dahilan lamang sa ibabaw. Mula sa impormasyong natanggap ko, nagpa siya si Saint Mother Yaoqi na umakyat sa banal na mundo sa malapit na hinaharap, kaya naman bago siya umakyat ay gusto niyang pumili ng disipulong magmamana ng kanyang pamana. Tinaliw Yun at Chiwen ay tumuwid sa kanilang likuran at nakinig ng mabuti. Ngayon lang nila napagtanto na may isa pang intensyon sa likod ng piging ni Saint Mother Yaoqi. Nagpatuloy si Feng Yang, bagaman hindi natin alam kung anong pamantayan ang ibinabatay ni Saint Mother Yaoqi para piliin ang kanyang tagapagmana, sa palagay ko magkakaroon ng ilang uri ng kompetisyon o pagtatasa ng talento upang matukoy ang tao. Nagtanong si Liu Yun, sinasabi ng guro na, sa salusalo ni Saint Mother Yaoqi, lahat ng mahuhusay na disipulo ng pamilya na naruroon ay maglalaban-laban sa isa't isa at ang pinakamalakas o pinakamatalentong tao ang magmamana ng kanyang pamana. Tumango si Feng Yang, ito ang pinakaposibleng senaryo, ngunit depende pa rin ito sa kanyang huling desisyon. Pagkasabi nito, lumingon si Feng Yang kay Huang Xiaolong nang makita ang kanyang walang pag-aalinlangan na ekspresyon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, alam kong wala kang interes na maging Saint Mother Yaoqi's tagapagmana, ngunit ang pagiging napili ay hindi kasing simple ng pag-aaral bilang bagong pamamaraan ng paglilinang. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong, sabi ni Master. Ipinagpatuloy ni Feng Yang, si Saint Mother Yaoqi ang unang nagwagi sa God-ranking battle sa ikalawang huling termino, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa kanya bago iyon. Nang maglaon, ang dahilan kung bakit lumakas ng husto ang kanyang lakas ay dahil natagpuan niya ang treasury ng isang mahusay na sinaunang sekta. Sa loob ng treasury ng dakilang sinaunang sektang iyon ay isang uri ng medicinal pellet na mas mataas pa kaysa sa Exalted Divinity Pellet. Mas mataas pa ba ang grade kaysa sa Exalted Divinity Pellet? Si Huang Xiaolong ay tunay na nabigla. Nagulat din sina Liu Yun at Chiwen. Hindi ba ang Exalted Divinity Pellet ay narang sa tuktok sa gitna ng sagradong grado ng mga Divine Pellet sa 4 na galaxy? Mayroon talagang mas mataas na grado. Tumango si Feng Yang, tama. Bagamat ang Exalted Divinity Pellet ay nasa tuktok ng listahan ng sagradong Divine Pellet, hindi ito eksaktong tumpak. Sa pagkakaalam ko, may dalawang uri ng sagradong grado na mga banal na pellet na mas mataas ang grado kumpara sa Exalted Divinity Pellets. Dalawang uri. Huang Xiaolong, Liu Yun, at Chiwen lahat ay nagpakita ng nagtatakang mukha. Ang isa sa dalawa ay ang natagpuan ng Saint Mother Yaoqi mula sa treasury ng dakilang sinaunang sekta, na tinatawag na Amethyst Water Droplet Divine Peel, at ang isa pa ay ang Wilderness Deity Everlasting 100 Connecting Divine Peel noong sinaunang panahon. Sabi ni Feng Yang. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Amethyst Water Droplet Divine Peel.
Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas ay hindi niya kailangan ng Amethyst Water Droplet Divine Pill na ito, nandoon pa rin ang kanyang pamilya at ang mga nasa Huangclan Manor. Ang Amethyst Water Droplet Divine Pill na ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa paglilinang ng kanyang pamilya. Guro, kahit na natagpuan ni Saint Mother ang Amethyst Water Droplet Divine Pill, napakaraming taon na ang lumipas. Sa sarili niyang pagkonsumo, hindi pa ba sila matatapos ngayon? Tanong ni Liu yon. Umiti si Feng Yang, tapos na. Paano kung mayroon siyang paraan ng pagpino para sa Amethyst Water Droplet Divine Pill? Ang paraan ng pagpino. Nagulat si Liu yon. Kinumpirma ni Feng Yang, tama, si Saint Mother Yaoqi ay hindi lamang mayroong Amethyst Water Droplet Divine Pill, ngunit mayroon din siyang paraan ng pagpino nito. Higit pa rito, mayroon siyang armor na pinangalan ng Light of the Water Gods Divine Armor, at iba pang mga divine artifact. Kapag umakyat siya sa Divine World, hindi niya makukuha ang Divine Armor ng Diyos na liwanag ng tubig, kaya lahat ng bagay na ito ay ipapasa sa disipulong pipiliin niya. Higit pa sa kabang iyon na natagpuan niya. Bukod dito, pagkatapos ng pagiging isang mahusay na High God Realm Master sa loob ng maraming taon, ang kanyang personal na koleksyon ng mga kayamanan ay napakahalaga din. Ibig sabihin ba nito ay hindi na tayo makapagdala ng ibang mga bagay kapag umaakyat sa Divine World? Natigilan si Huang Xiaolong habang nagtatanong. Tumango si Feng Yang, tama, ang mga natural na batas ng mas matataas na kaharian ay naiiba sa atin, kaya't ang mga bagay mula sa ating mas mababang kaharian ay hindi makapasok sa banal na mundo, kabilang ang mga special na singsing. Maliban kung ang mga ito ay mga bagay mula sa isang mas mataas na kaharian mula sa simula. Huang Xiaolong sa loob ay nakahinga sa maluwag na pagkarinig sa huling bahagi. Mabuti yan. Ang makadiyos na Mount Sumi ay isang kayamanan mula sa Buddhist world, at ang Dragon Pearl ay ang Divine World Dragon God's Treasure. Ayon dito, madadala niya ang dalawang item na ito sa Divine World. Guro, tungkol sa pagpili ng alagad ni Saint Mother Yaoqi, maaari bang sumali ang sinuman? Tanong ni Chi Wen. Umiti si Feng Yang, natural na hindi, tanging ang mga nasa ibaba ng High God Realm. Ang isang High God Realm Master ay maaaring umakyat sa Divine World anumang oras, kaya ang tagapagmana na pipiliin ni Saint Mother Yaoqi ay hindi maaaring maging isang High God Realm Master. Maghanda kayong lahat, makalipas ang 3 araw ay pupunta tayo sa Great Lake World. Tumango ang 3 disipulo ni Feng Yang. Dahil aalis sila pagkaraan ng 3 araw, nagpasya si Huang Xiaolong na bumalik sa kanyang Golden Dragon Peak at tumingin sa paligid. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 774. Isang natakot na Wang na. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Huang Xiaolong sa manor ni Feng Yang, dumating siya sa Red Flood Mountain Range. Ngunit, nang marating niya ang Golden Dragon Peak, ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay mas madilim kaysa sa maputik na tubig na nakatingin sa kanyang nawasak na Palace of Nine Halls. Ang Palace of Nine Halls Grand Defensive Formation ay nawasak na. Sa di kalayuan ay may 2 Black Warrior Institute Grand Elders na nagtuturo sa mahigit 100 elite na disipulo na bunutin ang mga espiritual na puno at mga halamang gamot na nakatanim sa paligid ng Palace of Nine Halls. Habang pinapanood ito, isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong habang lumilipad siya patungo sa grupo ng mga tao. Ang dosenang mga piling disipulo na abala sa pagbunot at pagsira sa nakapaligid na espiritual na mga puno at halamang gamot ay bahagyang huminto nang may makita silang lumilipad patungo sa kanila. Ngunit nang makita nilang si Huang Xiaolong iyon, lahat sila ay tumigil sa anumang ginagawa nila at napaatras sa likod ng 2 Grand Elder sa gulat. Kahit na si Huang Xiaolong ay wala sa Black Warrior Institute ng higit sa 10 taon, nabuhay ang kanyang mabangis na reputasyon. Naalala pa rin ng mga elite na disipulong ito kung paano ginawang lumpo si Jiang Yu ni Huang Xiaolong. Mula noon ay sinira ni Huang Xiaolong ang kaluluwa ni Jiang Yu, naging tanga, parehong sinubukan ng Jiang Family Patriarch at Vice Principal na si Wang na ang lahat ng posibleng paraan, ngunit nabigo pa rin na pagalingin si Jiang Yu. Kaya
naman, hanggang ngayon, si Jiang Yu ay nanatiling tulala. Sino ang nagsabi sa iyo na give A ng aking Palace of Nine Halls? Umaba sa tuktok, ang kanyang malamig na tingin ay nakatuon sa dalawang Black Warrior Institute Grand Elders. Ang dalawang Grand Elder ay galit na si Huang Xiaolong ay naglakas loob na gumamit ng isang interrogative na tono kapag nagsasalita sa kanila, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng paghamak at masamang kalooban. Huang Xiaolong, ikaw ay isang elder, gaano ka kalakas ng loob na gumamit ng ganitong uri ng tono kapag nakikipag-usap sa amin? Tumahol ang Black Warrior Institute Grand Elder na si He Jiwo. Ang isa pang Grand Elder, si He Fei, ay nagbigay ng halatang malamig na panunuya, ang iyong palasyo. Huang Xiaolong, matagal ka nang na-promote bilang elder. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na pagkatapos mong ma-promote ay hindi ka na maaaring magkaroon ng tirahan sa Red Flood Mountain Range. Nagbigay na ng utos si Vice Principal Wang na nakunin ang Golden Dragon Peak para magamit ng iba pang mga elite na disipulo. Hindi ka namin papayagan na sakupin ang Golden Dragon Peak ng walang hanggan dahil lang ikaw ang personal na disipulo ng Institute Principal. Naging malamig ang tingin sa mga mata ni Huang Xiaolong, kaya utos ng matandang bruhang si Wang na. Alam ba ito ng aking guro? Umalaklak si He Jiwo na may nakakatakot na lasa, kalokohan, ikaw ang personal na disipulo ng Institute Principal na pilit na inokupahan ang Golden Dragon Peak na ito ng napakatagal, hindi na kailangang magulat ni Vice Principal Wang na sa Institute Principal. He Fei, nagutos na ang ating Vice Principal na makuha ang Golden Dragon Peak na ito. Ang hindi pagpaparusa sa iyo ay pagiging maalalahanin na, kaya bakit hindi ka na sumigaw ngayon? Humisi si Huang Xiaolong, ayon sa sinabi mo, sa halip ay dapat kong pasalamatan ng matandang bruhang iyon. Ayon sa mga alituntunin ng Black Warrior Institute, pagkatapos na ma-promote ang isang elite na disipulo bilang elder, hindi na nila makikita ang kanilang tirahan sa Red Flood Mountain Range. Ang mga elder ay may kanilang mga tirahan sa Eastern Spirit Mountain Range. At muli, ang mga patakaran ay mga panuntunan lamang. Marami sa mga elder, kahit na pagkatapos ng kanilang promosyon, ay nanatili sa kanilang lugar sa Red Flood Mountain Range. Gayunpaman, walang sino man ang talagang nag-abala sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sari-saring bagay. At ngayon, ginagamit ito ng matandang bruhang si Wang na bilang dahilan para gibain ang tirahan ng Golden Dragon Peak ni Huang Xiaolong, malinaw na sinadyang pahirapan ni Wang na si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, isang elder lang na tulad mo ang nangahas na bastyusin si Vice Principal Wang na ng paulit-ulit. Matuwid na sinaway ni He Jiwo, ikukulong kita ngayon at hahayaan ang punishment hall na magdesisyon sa iyong mga krimen. Ang kanyang kamay ay nabuong isang kuko na nakatutok kay Huang Xiaolong. Humuso si Huang Xiaolong habang pinapanood ito, itinaas lang niya ang isang daliri para kontrahin. Sa panunood nito, hindi pinansin ni He Jiwo ang aksyon ni Huang Xiaolong. Napuno ng pangungutya ang mga mata niya. Si Huang Xiaolong, isang maliit na elder, ay gustong labanan ang kanyang pag-atake. Ngunit, sa sumunod na segundo, sumikip ang mukha ni He Jiwo. Sa puntong ito, ang puwersa ng daliri ni Huang Xiaolong ay tumagos sa palad ni He Jiwo, pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa kanyang dibdib. Si He Jiwo ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw habang siya ay pinalipad sa hangin. Si He Fei at ang mga elite na disipulo ay natulala sa kinalabasan. Umislap ang figure ni Huang Xiaolong pagdating sa harap ni He Fei. Hindi pa nakakabawi si He Fei nang damapo ang hampas ng palad ni Huang Xiaolong sa kanyang dibdib. Bumagsak ang kanyang dibdib at napabalikwas siya, bumagsak sa ibabaw mismo ng He Jiwo. Ang mga nakapaligid na elite na disipulo ay tila nawala ng malay. Huang Xiaolong, ikaw. Si He Fei ay gamulong palabas sa katawan ni He Jiwo na may dugong bumulwak mula sa kanyang bibig, natakot na nakatingin kay Huang Xiaolong. Kung ayaw ninyong dalawa na maging katulad ni Jiang Yu, scram. Malamig ang boses ni Huang Xiaolong. Nagpumiglas sina He Jiwo at He Fei mula sa lupa nang gigigil sa takot sa mga salita ni Huang Xiaolong. Pareho silang tumalikod at tumakas ng walang lakas ng loob na magbitaw ng isa pang salita.
Bumalik ka at sabihin sa matandang mangkukulam na si Wang na, dahil siya ang nagutos na give A ng aking Golden Dragon Peak, makalipas ang ilang araw ay pupunta ako at give A ng kanyang Wawang Peak. Sabi ni Huang Xiaolong. Nanginig ang katawan ni Hijiwo at Hifei bago tumakas. Ang grupo ng mga elit na disipulo ay nanginginig sa takot, ngunit nang walang pahintulot ni Huang Xiaolong, walang sino man ang may lakas ng loob na umalis. Elder Huang, sinusunod lang namin ang utos, hindi na kami nang ahas ngayon, pakiusap, patawarin mo kami. Nauutil ang isa sa mga elit na disipulo habang nagsusumamo, pakiusap, iligtas mo kami. Si Huang Xiaolong ay nanatiling malayo na inilabas ang kanyang palad. Ang puwersa ng palad ay nagpabagsak sa lahat ng mga piling disipulo sa himpapawid, pagkatapos ay sa tuktok ng bundok gamulong pababa sa paanan. Ang Golden Dragon Peak ay tahimik muli. Si Huang Xiaolong ay tumingin sa paligid sa mga nakakalat na bunot ng mga puno at halaman, ang kanyang kalooban ay lubhang masama. Bagamat ang mga espiritual na puno at halamang ito ay hindi ganoon kahalaga sa kanya, ang Golden Dragon Peak ay isang lugar na ginugol niya ng maraming taon at pagsisikap. Bukod dito, bago siya bumalik sa institute, sinabi ng kanyang ina na gusto niyang bumalik at tingnan ang hinaharap. Ang kanyang mga magulang ay mayroon ding ilang attachment sa Golden Dragon Peak na ito. Kung tutuusin, nanatili sila rito ng ilang dekada. Ito ang lugar kung saan nakapasok ang kanyang mga magulang at ang iba pa sa Saint Realm at God Realm. Sa pagtingin sa nasirang palasyo ng Siyam na Hall, isang liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Naturally, ang bagay na ito ay hindi magtatapos dito. Gayunpaman, ang matandang bruhang iyon na si Wang na ay matagal nang nananatiling mababa ang profile. Biglang gumalaw sa kanya dahil ba sa pag-alalay ng misteryosong dakilang Panginoong iyon. Pinag-isipan ni Huang Xiaolong ang bagay na iyon, nagpas siyang humanap ng pagkakataon at talakayin sa kanyang Master Funyang ang tungkol sa misteryosong dakilang Panginoon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang kanyang tunay na walang kamatayang essence fire ay sinunog ang nasirang palasyo ng Siyam na Hall hanggang sa lupa. Walang natira. Dahil nawasak na ito ng matandang bruhang iyon na si Wang na, magtatayo siya ng mas malaking palasyo. Sila ay aalis sa piging ni Saint Mother Yaochi makalipas ang 3 araw, ngunit sapat na ang 3 araw. Kaya, sinimulan ni Huang Xiaolong na kunin ang bakal at ores ng Divine World upang magtayo ng bagong tirahan. Gayunpaman, ang mga defensive formations ng Golden Dragon Peak ay isang pinahusay na bersyon na inilagay sa ibabaw ng kanyang Palace of Nine Halls bago trigram formation. Hindi dapat wasakin ni Hijiwo at Hifei ang mga defensive formations ng Golden Dragon Peak. Anong paraan ang ginamit nila? Tinabi sa kanya ng kanyang instinct na ito ay may kaugnayan muli sa misteryosong dakilang Panginoon. Habang si Huang Xiaolong ay abala sa pagtunaw ng bakal ng Divine World para muling itayo ang Golden Dragon Peak, si Hijiwo at Hifei ay tumakas pabalik sa Wangnos Wawang Peak, iniulat ang nangyari sa kanya. Nang marinig ang kanilang ulat, si Wang na ay kilabot sa loob. Sa loob ng wala pang 2 dekada, ang lakas ni Huang Xiaolong ay lumago hanggang sa ganito. Madaling talunin ng isang maagang 10th Order God Realm tulad ni Hijiwo at Hifei. Lalo nitong naging malungkot ang masungit na mukha ni Wang na. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 775. Nakatagpo ang Jiang Family Patriarch. Ayon sa iyong paghuhusga, ano ngayon ang lakas ni Huang Xiaolong? Tanong ni Wang na sa malungkot na boses. Nagpalitan ng tingin sina Hijiwo at Hifei. Nag-alinlangan si Hijiwo bago nagsalita, sa tingin ko ang lakas niya ay kapantay ng panganay na kuya. Si Liu yun ang tinutukoy ng eldest senior brother. Ang sinasabi ninyong dalawa ay, na ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong ay maihahambing na sa isang peak plate 10th Order God Realm Master. Nagtanong muli si Wang na ng detalyado matapos marinig ang sagot ni Hijiwo, hindi ito matanggap. Si Liu yun ay isang taong nagtanim ng higit sa 10,000 taon. Gaano katagal naglilinang si Huang Xiaolong? Parehong nalungkot sina Hijiwo at Hifei.
Sa katunayan, nahirapan din silang dalawa na paniwalaan na natalo sila ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang nangyari kanina ay hindi maaaring isang ilusyon, ang kanilang mga pinsala at sakit ay ang pinakamahusay na katibayan. Nakangiti sila sa loob habang tinatango ang ulo kay Wang na pagkatapos ng pangalawang tanong niya. Sumipsip si Wang na ng malamig na hangin. Hindi na siya nagsalita pa, ang kanyang ekspresyon ay nagtatampo sa sukdulan. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay talagang lumago sa ganitong lawak. Vice Principal. Maingat na tumawag silang dalawa matapos makitang tahimik si Wang na sa mahabang panahon. Nabawi ni Wang na ang kanyang katinoan. Malapit na ang birthday banquet ni Saint Mother Yaoqi, at tiyak na dadalhin ng Institute Principal si Huang Xiaolong para lumahok. Nararamdaman ng subordinate na ito ay isang magandang pagkakataon. Iminungkahi ni He Jiwo. Lumiwanag ang mga mata ni Wang na, sinasabi mo na kung ang Huang Xiaolong na iyon ay magiging legacy inheritor ng Saint Mother, kaya natin. Eksakto, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, kakaunti lamang ang mga tao sa ibaba ng High God Realm na may kakayahang pumatay sa kanya. Mataimtim na paalala ni He Fei. Nag-isip si Wang na, wala kayong dapat ipag-alala tungkol dito, may sarili akong ayos. Oo, Vice Institute Principal. Makalipas ang 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw na pagtatayo ni Huang Xiaolong, isang bagong engranding tirahan ang muling nakatayo sa tuktok ng Golden Dragon Peak. Ang bagong itinayong tirahan ay kasing engrandi ng isang palasyo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang nakapalibot na lupain nito ay muling napuno ng espiritual na mga puno, bulaklak, at mga halamang gamot. Tumango si Huang Xiaolong na may kasiyahang nakatingin sa kanyang bagong gawa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa manor ng kanyang master. Pagdating niya, naroon na ang kanyang senior apprentice brother na si Liu Yun at third apprentice sister na si Qi Wen. Maliban sa kanila, naroon din ang kanyang second apprentice brother na si Chen Yang. Sa mga taong ito ay bihirang makita ni Huang Xiaolong si Chen Yang at ang kanilang relasyon ay walang pinag-uusapan. Kahit na nakita ni Chen Yang si Huang Xiaolong, wala siyang intensyon na makipagpalitan ng anumang pagbati, samantalang si Huang Xiaolong ay hindi ang uri ng tao na nambobola sa iba. Treat others as they treat you, kaya hindi rin pinansin ni Huang Xiaolong si Chen Yang. Nang makita ni Feng Yang na dumating na ang lahat ng kanyang mga disipulo, umalis sila mula sa Black Warrior Institute kasama siya sa harapan, patungo sa Great Lake World. Sa sapat na oras bago ang araw ng piging, ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy sa isang nakaka-relax na paraan. Paminsan-minsan, humihinto sila ng 1 o 2 araw kapag dumadaan sa ilang mga ibabaw ng mundo. Umunlad ang kanilang paglalakbay ng walang insidente. Makalipas ang halos 1 buwan, sa wakas ay dumating na ang grupo ni Feng Yang sa Great Lake World ng Azure Dragon Galaxy. Napunit ang panlabas na hadlang ng Great Lake World, ang 5 tao ay pumasok sa kapaligiran nito. Sa sandaling pumasok si Huang Xiaolong, agad niyang naramdaman ang mayamang tubig na elementong espiritual na enerhiya sa kapaligiran. Bukod dito, ang tubig espiritual na enerhiya ng Great Lake World na ito ay naglalaman ng kakaibang puwersa ng buhay. Pagamat nang hihina, nakita ito ni Huang Xiaolong na ikinagulat niya. Dapat malaman ng isa, ang puwersa ng buhay sa loob ng espiritual na enerhiya ay isang bagay na mas bihira kaysa bihira. Si Huang Xiaolong ay napuntahan na sa ilang mga ibabaw ng mundo, ngunit hindi pa niya nakikita ang isang mundong ibabaw na mayroong puwersa ng buhay sa loob ng espiritual na enerhiya nito. Kaya naman ang tubig espiritual na enerhiya ng Great Lake World na naglalaman ng puwersa ng buhay ay nagulat kay Huang Xiaolong. Natuklasan din ni Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen ang mahinang sigla ng buhay na nilalaman ng espiritual na enerhiya, ang kanilang mga ekspresyon ay sumasalamin kay Huang Xiaolong. Nang makita ni Feng Yang ang mga ekspresyon ng kanyang mga disipulo, tumawa siya at sinasabi na noong unang panahon, isang Diyos ng buhay ang namatay sa dakilang daigdig ng lawa. Higit pa rito, ang kanyang pagka-Diyos ay isinama sa Great Lake World at iyon ang dahilan kung bakit mayroong puwersa ng buhay sa espiritual na enerhiya dito. Ang Diyos ng pagka-Diyos ng buhay. Si Huang Xiaolong at ang iba pa ay namangha.
Ngumiti si Funyang, oo, syempre, ganyan ang takbo ng alamat. Kung ito ay totoo o hindi, walang nakakaalam. Sa milyon-milyong taon na ito, hindi mabilang na mga master ang sumubok na hanapin ang kathang-isip na Diyos ang ito, ngunit hanggang ngayon, wala ni isang tao ang nagtagumpay. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Walang nakahanap nito. Kung ang dakilang daigdig ng lawa na ito ay naglalaman ng Diyos ng isang Diyos, tiwala si Huang Xiaolong na mahahanap niya ito. Iyon ay dahil mayroon siyang blood sacrifice law. Maaari niyang gamitin ang blood sacrifice law para mahanap ang Diyos, katulad noong panahong hinahanap niya ang mga selyadong braso ng 100 Spirits Beast King. Nagdesisyon na si Huang Xiaolong. Pagkatapos ng piging ni Saint Mother Yaoqi, susubukan niyang hanapin ang primordial na Diyos ng Diyos gamit ang blood sacrifice law. Nang ang isang perfection stage na 10th Order God Realm ay pumasok sa High God Realm, pinalapot ang kanilang Godhead. Ang Godhead condensed ay iba-iba rin ayon sa cultivation technique ng tao. Sa makatuwid, ang mga Diyos ay mayroon ding iba't ibang katangian. Ang mga cultivator na naglilinang ng mga diskarte sa elemento ng lupa ay magpapaikli ng isang earth element godhead. Ang paglilinang na nauugnay sa apoy ay lilikha ng isang fire element godhead, pagkatapos ay elemento ng tubig, elemento ng metal, at elemento ng kidlat. Maliban sa mga karaniwang elemento, naroon din ang liwanag na elemento, madilim na elemento, at elemento ng buhay. Ang liwanag, dilim, at elemento ng buhay ng mga Diyos. Ang tatlong ito ay ang pinakamahirap na uri ng mga pagka-Diyos. Lalo na ang life element Godhead. Dahil sa masiglang puwersa ng buhay na nakapaloob sa loob ng isang life element Godhead, kung ito ay hinihigop ng mga cultivator sa ibaba ng High God Realm, maaari nitong mapabuti ang kanilang pangangatawan mula sa kaibuturan at mapataas din ang habang buhay ng isang tao. Sa makatuwid, ito ay mas mahalaga kaysa sa karamihan ng mga Diyos. Ang mga pagka-Diyos ng iba pang mga elemento ay maaaring hindi angkop na sumipsip dahil sa mga pagkakaiba sa pagitan ng pamamaraan ng paglilinang ng isang tao o ng kanilang mga pisikal na limitasyon, gayunpaman, ang elemento ng buhay na Diyos ay naiiba. Ano man ang pamamaraan ng paglilinang o pisikal na limitasyon ng isang tao, madali nilang makuha ang puwersa ng buhay sa loob ng Diyos. Magagawa rin ito ng Huang family. Kung mahahanap niya ang life element Godhead na ito, kahit na siya mismo ay hindi ito kailangan, ang puwersa ng buhay sa loob nito ay magiging kapakipakinabang sa kanyang pamilya at kay Xie Xiaofei. Iniisip ko kung sino iyon, kaya ito ang principal ng Black Warrior Institute. Habang nagmumuni-muni si Huang Xiaolong tungkol sa Diyos ng buhay, isang boses ang tumunog. Paglingon, isang grupo ng mga tao ang makikitang lumilipad patungo sa kanila sa di kalayuan. Ito ay ang Jiang family patriarch at Jiang family members. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ilang sandali pa, narating ng mga tao ng Jiang at Gude families ang grupo ni Funyang. Haha, Black Warrior Institute Principal, nandito ka rin para dumalo sa piging ni Saint Mother Yaoqi. Ang patriarch ng pamilyang Jiang, si Jiang Wawang, ay sumilay ng isang maningning ng ngiti habang binabati niya si Funyang. Nagkataon lang, narito rin tayo para dumalo sa piging ng kaarawan. Isa. Sa paghusga sa ngiti sa mukha ni Jiang Wawang, walang makakaakala na nagtatanim siya ng malalim na sama ng loob kay Huang Xiaolong. Malumanay na tumugon si Funyang, nagkataon talaga. Ang patriarch ng pamilyang Gude na si Gudeye ay lumingon kay Huang Xiaolong, Liu Yun, at sa iba pa, pagkatapos ay bumalik muli kay Huang Xiaolong habang nagsasalita kay Funyang sa patag na tono, hindi ko inaasahan na dadalhin ni Institute Principal Funyang ang kanyang bunso. Alagad na lumahok sa Saint Mother Yaoqi's piging sa kaarawan. Inaasahan ba ng Institute Principal ang isa pang yugto ng labanan sa panahon ng piging, upang ang iyong disipulo ay muling mamangha sa lahat sa pamamagitan ng isang napakatalino na pagkilos? Ang mga salita ni Gudeye ay puno ng pangungutya at pang-aasar. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Funyang, hindi kailangang pagsikapan ito ni Patriarch Guda.
Isang matangkad na binata sa tabi ng Jiang family patriarch ang humakbang pasulong, na konsensya at nanunukso habang sinulyapan si Huang Xiaolong mula sa gilid ng kanyang mata. So, ikaw ba ang Huang Xiaolong na iyon? Sana ay mapanatili mo ang iyong maalamat na undefeated record sa battle stage ni Saint Mother Yaoqi. Institute Principal Feng Yang, magkikita tayong muli sa handaan. Si Jiang Wawang ay nagpakawala ng nakakatakot na tawa, habang siya at si Patriarch Buddha ay lumipad kasama ang mga tao mula sa kanilang mga pamilya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 776. Jiang Hanji. Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang mga tao ng Jiang at Buddha families na lumilipad ng palayo, ang lamig sa lalim ng kanyang mga mata ay nadagdagan. Nabalitaan ko na pumasok si Jiang Hanji sa death seclusion bilang paghahanda sa darating na High God Advancement Tournament. Hindi ko inaasahan na sasali siya sa piging ni Saint Mother Yaoqi. Tumingin si Liu Yun sa likod ng matangkad na binata na nanguyam kay Huang Xiaolong kanina, kumunot ang kanyang mga kilay. Si Jiang Hanji ay sadyang sinabi ang mga salitang iyon. Mukhang sa panahon ng labanan sa entablado pagkaraan ng ilang araw ay susubukan niyang pukawin ang gulo kasama si Junior Apprentice Brother. Sinabi ni Chi Wen na may pag-aalalang ekspresyon sa kanyang maselang mukha habang bahagyang lumingon, nakatingin kay Huang Xiaolong, 4th Junior Apprentice Brother, dapat kang mag-ingat laban sa Jiang na ito. Hanji. Tumango si Huang Xiaolong. Napansin ni Liu Yun ang walang pakialam na ugali ni Huang Xiaolong at sinabing, ang Jiang Hanji na ito ay nasa ikalima sa High God Advancement List, umabot siya sa Perfection Stage late 10th Order Realm mahigit 3,000 taon na ang nakararaan. Siya ay isang pag-iral na maaaring magtagumpay sa High God Realm anumang oras. Bagamat ang lakas ng Junior Apprentice Brother ay lubos na bumuti nitong mga nakaraang taon, nagdala na ng late 10th Order God Realm, magiging mahirap itong labanan laban kay Jiang Hanji. Sa opinyon ni Liu Yun, kahit nakamangha-mangha ang lakas ni Huang Xiaolong, malayo pa rin ito sa pagiging kalaban ni Jiang Hanji. Ang pagsasabi na ito ay magiging isang mahirap na labanan para kay Huang Xiaolong ay isang euphemistic approach lamang. Paanong hindi niya matukoy ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Liu Yun? Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit sa lihim, ang ikalimang ranggo sa High God Advancement List. Ipinaalala nito sa kanya ang unang tao sa parehong listahan, si Wan Long. Sumang-ayon si Feng Yang, tama ang iyong eldest senior apprentice brother, na si Jiang Hanji ay isa sa mga nangungunang henyo ng Jiang family sa nakalipas na 20,000 taon. At saka, napakaikli ng cultivation mo, lampas 100 taon, ayos lang kung hindi kanya kalaban. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang lakas, hindi magiging madali para sa kanya na manalo sa wala pang 100 galaw. Kasunod nito, sinabi ni Feng Yang ang ilang mga salita ng paghihikayat upang aliwin si Huang Xiaolong. Nakatango lamang si Huang Xiaolong sa ibabaw habang sa loob-loob ay nakangiti ng pilit. Nagpatuloy ang grupo ni Feng Yang patungo sa bundok kung saan naroon ang cultivation tirahan ni Saint Mother Yaoqi. Habang papunta doon, may ilang beses na kumikinang sa mga mata ni Feng Yang ang isang hindi napapansing matalim na liwanag. Kung ito ay sa nakaraan, Jiang Wawang at Gudaye ay hindi maglalakas loob na magpakita ng anumang pagmamataas sa kanyang harapan, ngunit ngayon. May isa pa kayang suporta ang Jiang at Guda families. Pagkalipas ng 2 oras, puminto si Feng Yang at ang kanyang 4 na alagad sa ibabaw ng dagat. Ang tanawin sa harap nila ay lubhang natatakpan, na may fog na sumasakop sa ilang milya ng ibabaw ng dagat. Mula sa lalim ng hamog, ang mga sinag ng makulay na liwanag ay bahagyang nakikitang sumisikat. Bago ang nalilitong ekspresyon ng kanyang mga disipulo, itinuro ni Feng Yang ang fog. Ito ay isang sinaunang hanay ng ilusyon na pinangalan ng 7 Prism Illusion. Hanggat dumaan ka sa 7 Prism Illusion Array na ito, maaari kang makapasok sa Yaoqi Mountain, ngunit kung kulang ang iyong cultivation, makukulong ka sa loob ng isang ilusyon habang buhay. Kung walang darating upang iligtas ang mga nakulong, ang kanilang mga kaluluwa ay mawawasak. Naalarma si Huang Xiaolong at ang iba pa. Sumunod ka sa akin pagkapasok natin, huwag kang gumala.
Dagdag ni Feng Yang habang itinuturo niya ng daliri ang bawat isa sa kanyang mga disipulo. Isang proteksyon na hadlang na nakabalot kina Liu Yun, Chen Yang, Qi Wen, at Huang Xiaolong. Pinutol ni Feng Yang ang makapal na fog, lumilipad papasok. Mahigpit na sumunod si Huang Xiaolong at ang iba pa sa likod ni Feng Yang. Sa sandaling pumasok sila sa fog, ang maliwanag na 7 kulay na ilaw ay kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Nawala ang makapal na ulap at natagpuan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili sa isang maliwanag na 7 kulay na mundo. Ang langit at lupa ay lahat ay natatakpan ng isang prisma na may 7 kulay. Sa sandaling iyon, yumanig ang kanyang kaluluwang dagat. Nawala ang ilusyon ng isang mundong may kulay bahaghari at bumalik siya sa ibabaw ng dagat. Kahit na nagawa ni Huang Xiaolong na makawala sa ilusyon, nakaramdam pa rin siya ng pagtataka. Ang sinaunang 7 Prism Illusion Array na ito ay napakalakas. Kung siya talaga ay isang average na late 10th Order God Realm Cultivator, sa split second na iyon kanina ay ibinaon niya ang sarili sa ilusyon na iyon. Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid at nakita ang kanyang tatlong nakatatanda na may parehong pagtataka na ekspresyon. Malinaw, hindi lamang sino man ang maaaring dumalo sa piging ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi, ang pinakamababang kinakailangan para makapasok ay hindi bababa sa isang peak late 10th Order God Realm o pambihirang puwersa ng kaluluwa na lumampas sa peak late 10th Order God Realm. Ito ba ang unang pagsubok sa pagpili ng tagapagmana ni Saint Mother Yaoqi? Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa unang pagsusulit na ito magiging karapat-dapat ang mga kandidato na makipagkompetensya para sa posisyon ng tagapagmana. Pagkalipas ng ilang minuto, si Huang Xiaolong at ang iba pa ay dumaan sa mga layer ng makapal na fog, ligtas na sumusunod sa likod ni Feng Yang. Pagkalabas nila mula sa makapal na ulap, isang malaking bundok na umaaligid sa ibabaw ng dagat ang pumasok sa kanilang paningin. Ang umaaligid na bundok na iyon ay hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 sang ang taas, at may mas malaking lapad. Ang nakita nila sa bundok na iyon ay ang alon-alon na mga bubong ng mga malalaking structure na sumasalamin sa malambot na ningning. Nagulat si Huang Xiaolong nang makita ang malambot na ningning na ito. Ang ningning na ito ay talagang nagmula sa mga espiritual na puno at halamang gamot, at ang mga halamang gamot lamang na higit sa 1,000,000 taong gulang ang naglalabas ng ganitong uri ng ningning. Ang mga halamang gamot na higit sa 1,000,000 taong gulang ay napakabihira, ngunit sa Yaoqi Mountain na ito ay talagang lumaki sila kahit saan. Ang mga halamang damo lamang na may 1,000,000 taong gulang na ito sa Yaoqi Mountain ay sapat na para masunog sa kasakiman ng lahat ng mga super pamilya sa 4 na kalawakan. Maging si Feng Yang, bilang Black Warrior Institute Principal, ay naglalaway habang nakatingin sa kanila. Habang lumilipad sila patungo sa bundok, lumipad patungo sa kanila ang 6 na kabataang babae na nakasuot ng muggles na puting damit. Maliwanag, sila ang mga kasambahay ni Saint Mother Yaoqi, at bawat isa sa kanila ay may magagandang katangian. Kahit na sila ay hindi maihahambing kay She Xiaofei, sila ay sapat na kaakit-akit upang mamangha ang mga mata. Habang pinagmamasdan ng 6 na kabataang magagandang babae, si Liu Yun ay lumunok ng palihim, ngunit sa sumunod na segundo, ngumiti siya ng pilit sa nakakaawang paraan. Nasa baywang niya mismo ang kamay ni Qi Wen, kinukurot siya. Natawa si Huang Xiaolong nang makita ito. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Feng Yang at ng iba pa, magalang na pinamunuan ng 6 na kabataang babae ang grupo ni Feng Yang sa Yaoqi Mountain, hanggang sa tuktok kung saan sila ay inayos na manatili sa isang parang palasyo na patio. Tila ang mga tirahan ng mga bisita ay inayos ayon sa iba't ibang pamantayan. Kung mas mataas ang pagkakakilanlan at posisyon ng isang tao, mas malapit ang kanilang tirahan sa tuktok ng bundok. Ang Black Warrior Institute Principal Identity at Status ni Feng Yang ay natural na nagbigay sa kanya ng karapatan sa isang lugar na malapit sa tuktok. Matapos ayusin ang mga matutuluyan ng kanilang grupo, nagdahilan ng 6 na kabataang babae. Bago umalis, maikli nilang ipinaliwanag ang mga patakaran at mga pinaghihigpitang lugar ng Yaoqi Mountain. Pagkaalis ng 6 na kabataang babae, hinailan ni Liu Yun si Huang Xiaolong sa kanyang patio upang uminom kasama niya.
Si Huang Xiaolong ay walang kapangyarihang tumanggi at maaari lamang sumuko sa paglilinang. Habang umiinom, hindi napigilan ni Huang Xiaolong na tanungin si Liu Yun tungkol sa kanya at kay Chi Wen. Ngunit umiling si Liu Yun, mukhang nalulungkot, hindi nagsasalita. Ang ekspresyon ni Liu Yun ay nagparamdam kay Huang Xiaolong na ang mga bagay ay hindi tama. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang tanungin ng direkta si Liu Yun. Mabigat na bamantong hininga si Liu Yun, at sumagot, malapit nang mawala ang pagkakataon kung makasama ang iyong third apprentice sister. Alam mo na ang iyong third apprentice sister ay mula sa Chi family, gayunpaman, ang Chi family ay nagpasya na makipag-alyansa mismo sa Zhou family sa kasal na ito. Higit pa rito, ang bagay na ito ay itinakda ng Chi family ancestor at patriarch. Nagulat ito kay Huang Xiaolong, nagtanong, sino ang groom? Ito ang ika-13 pwesto ng High God Advancement List, Zhu Chenyi. Sa pagbanggit kay Zhu Chenyi, ang mga kamay ni Liu Yun ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Naging seryoso ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, alam ba ito ni Master? Isa pang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Liu Yun, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Sa katunayan, sinubukan ni Master na kausapin ang ancestor ng Chi family tungkol dito, ngunit iginiit ng Chi family ancestor na ang kasal ay nakatakda na, ang pagpapawalang bisa nito ay hindi lamang makakaapekto sa relasyon sa pagitan ng Chi at Zhou families, magdudulot din ito ng Chi pamilya na magdusa ng mga pagkalugi sa pananalapi. Maliban kung kukuha ako ng 20,000 Divine Grade Spirit Stones bilang bride token, at dapat silang mga High Divine Grade Spirit Stone o mas mataas. 20,000 mataas na Divine Grade na mga espiritong bato. Katumbas iyon ng 1.2 trilyon. Ito ay malinaw na ito ay isang sadyang panlilinlang upang gawing mahirap ang mga bagay para kay Liu Yun. Kahit na si Feng Yang, bilang Institute Principal ng Black Warrior Institute, ay hindi maaaring kumuha ng 1.2 trilyon. Kahit na si Liu Yun. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 777. Sinabi ni Lokong. Sa totoo lang, may kakaibang pakiramdam si Huang Xiaolong nang marinig niya na gusto ng Chi family ancestor na si Liu Yun ay magbigay ng bride token ng 20,000 High Divine Grade Spirit Stones bago niya payag na bawiin ang kasunduan sa kasal sa Zhou family. Ang hindi niya pinakakulang, si Huang Xiaolong, ay ang mga High Divine Grade Spirit Stone. Tinabi talaga ng Chi family ancestor na iyon. Tumawa si Huang Xiaolong, tumawa ng husto kaya natarante si Liu Yun. Nang makitang hindi tumitigil sa pagtawa si Huang Xiaolong, sinabi ni Liu Yun, alam kong si Junior Apprentice Brother ang may Hailstone at Xuanji Treasures, ngunit ang 20,000 mataas na Divine Grade na mga Spirit Stone ay hindi maliit na halaga. Para kay Liu Yun, kahit na ang Hailstone at Xuanji Treasures na pinagsama ay hindi maaaring magkaroon ng 20,000 mataas na Divine Grade na mga Spirit Stones kahit na walang laman at naibenta nila ang lahat ng mga Spirit Pellet at ang Divine World na bakal at ores. Hindi pa rin ito sapat para makaipon ng 1.2 trilyon. At muli, sa kabila ng kanilang magandang relasyon, hindi magawa ni Liu Yun at nahihiya siyang iabot ang kanyang kamay para hilingin ito sa kanyang junior apprentice brother. Ang kanilang relasyon ay ibang bagay, ngunit iyon ay 1.2 trilyon pagkatapos ng lahat, hindi 12 bilyon. Tulad ng sinabi ni Liu Yun, bahagyang pinahihit ni Huang Xiaolong ang kanyang palso. Ang bulwagan ay nanginginig ng ang hindi mabilang na mga espiritong bato ay nahulog mula sa kawalan. Sa ilang maikling segundo, napuno ng mga espiritong bato ang bulwagan. Sa sandaling iyon, ang masiglang espiritual na enerhiya ay lumundag ng baliw. Nakatitig si Liu Yun sa burol ng mga Divine Grade Spirit Stone na hindi makareact ng mahabang panahon. At nang sa wakas ay tumugon siya, napunta siya mula sa pagkamangha sa hindi paniniwala, pagkatapos ay naging nanginginig habang tumatalon siya sa kanyang mga paa, nanginginig patungo sa burol ng espiritong bato. Ang kamay ni Liu Yun ay maingat na inabot, hinawakan at pinulot ang isa sa mga spirit stone.
Siya ay bamulong ng hindi makapaniwala, the Divine, H. High Divine Grade Spirit Stone. Ito, ito, ito ay totoo, ito ay totoo. Tunog ng tawa ni Huang Xiaolong, syempre totoo, mayroon bang peking high divine grade spirit stones? Sumipsip ng malamig na hangin si Liu Yun, umikot para harapin si Huang Xiaolong, junior apprentice brother, ito. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, senior apprentice brother, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Isipin mo na lang itong 20,000 matataas na divine grade na mga spirit stone bilang regalo ko sa kasal mo at ng third apprentice sister, kaya dapat mong tanggapin ito ng lubusan. Nagalinlangan pa rin si Liu Yun, ganun pa rin. 20,000 high divine grade spirit stone, ang red along ito sa kasal ay napakamahal. Sumingit si Huang Xiaolong, may ngiti sa kanyang mukha, ang mga high divine grade spirit stone ay isang bagay na hindi ako nagkukulang, kaya hindi mo kailangang mahiya. Sa araw na ikasal kayo ni third apprentice sister, magpapadala pa ako ng 20,000 bilang congratulatory gift. Nang inig si Liu Yun, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na nakatulala kay Huang Xiaolong. Magpadala ng isa pang 20,000 bilang red along pagbati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liu Yun na umikot ang kanyang ulo. Makalipas ang mahabang panahon bago tuluyang nanambalik si Liu Yun, at nang maramdaman niya iyon, niyakap niya ng mahigpit si Huang Xiaolong bilang pasasalamat. Sa wakas ay naresolve na rin ang suliranin na matagal na niyang pinaghihirapan. Tulad ng isang maliit na bata na ilang taong gulang, siya ay tumatawa sa isang segundo, umiiyak sa susunod. Habang pinapanood ang mga kalokohan ng kanyang senior apprentice brother, 2 beses na hindi nakaimik si Huang Xiaolong. Ngunit maaari siyang makiramay sa damdamin ni Liu Yun. Sa kabilang banda, natuwa si Huang Xiaolong na hindi siya tinanong ni Liu Yun kung paano siya nakakuha ng napakaraming high divine grade spirit stones. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Huang Xiaolong sa patio ni Liu Yun, samantalang si Liu Yun ay halos tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Qi Wen, na may suot na masayang ngiti. Walang alinlangan, hindi siya makapaghintay na ibahagi ang mabuting balita sa kanya. Habang pinapanood ang kanyang senior apprentice brother na si Liu Yun na nawawala sa paningin, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Huang Xiaolong habang siya ay naglalakad palabas ng courtyard, naglalakad-lakad ng walang ginagawa. Habang siya ay naglalakad-lakad, nakatagpo siya ng ilang mga disipulo mula sa 4 na kalawakan na naglalakad sa mga grupo ng 2 o 3. Nilaibat nila ang lugar kasama ang kanilang mga kasama, nag-uusap at nagtatawanan. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na maraming tao sa High God Advancement List ang naririto, maging ang ikatlong ranggo na si Lukong ay narito. Ano? Nandito rin si Lukong. Ang mga disipulong ito sa tuktok ng High God Advancement List, kahit na hindi pa sila master ng High God Realm, bawat isa sa kanila ay mga kakaibang henyo na may lakas na halos maihahambing sa isang High God Realm Master. Kung narito rin sila, doon napupunta ang ating mga pagkakataon. Kaya lang, hindi ko alam kung anong dahilan, wala talaga dito ang first rank na si Wan Long. Oo, pero narinig ko na si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Sa lakas ng 8th Order God Realm niya, ano ang ginagawa niya rito? Bagamat kamangha-mangha ang kanyang talento, narinig ko na ang isa sa mga unang kondisyon na inilagay ni Saint Mother Yao Qi sa pagpili ng tagapagmanang disipulo ay ang paglilinang ng huling ika-10 utos at higit pa. Dumaan ang grupong iyon ng mga disipulo sa tabi ni Huang Xiaolong. Hindi nila siya nakilala, naglakad sila. Nakikinig sa talakayan ng grupong iyon ng mga disipulo, si Huang Xiaolong ay nag-usisa. Pangatlo sa High God Advancement List, Lukong. Biglang naalala ni Huang Xiaolong ang panahong iyon sa Hailstone Mainland nang hinahanap niya ang Hailstone Treasure. Nakilala niya ang isang matangkad na binata ng Asher Dragon Institute na nagpakita ng 10,000 words Darani para masira ang restrictive formation. Ang binatang iyon ay tinatawag ding Lukong. Mukhang ang matangkad na binata na nakatagpo ko sa Hailstone Mainland ay siya ring Lukong sa High God Advancement List. Kahit na may kaunting mga katulad na talakayan, hindi sila gaanong pinansin ni Huang Xiaolong.
Nang siya ay tumalikod, nagpaplanong bumalik sa kanyang patio, isang grupo ng 5 disipulo sa Asher Dragon Institute brocade robe ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ang isa sa kanila ay ang parehong matangkad na binata, si Lokong. Nagulat si Lokong nang makita niya si Huang Xiaolong at sinabing, Huang Xiaolong. Maliwanag, hindi niya inaasahan na makakasama niya si Huang Xiaolong dito. Ang iba pang 4 na mga disipulo ng Asher Dragon Institute ay kumalat at pinalibutan si Huang Xiaolong na parang sinanay ng mga aso nang marinig nilang binanggit ni Lokong ang kanyang pangalan. Lahat sila ay tumingin ng nakamamatay na tingin kay Huang Xiaolong. Ngunit sinaway ni Lokong ang 4, ano ang ginagawa ninyong lahat? Ang lugar na ito ay Yaochi Mountain. Noon lamang bumalik ang 4 na disipulo ng Asher Dragon Institute sa tabi ni Lokong. Nakatutok ang tingin ni Lokong kay Huang Xiaolong, nanunuya sa panunuya, Huang Xiaolong, hindi ko inaasahan na dadalo ka rin sa piging ni Saint Mother Yaochi, talagang sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili na gusto mong maging tagapagmana niya sa iyong kakaunting lakas. Noong taong iyon, siya at ang ilan pang iba ay dumanas ng malaking problema upang basagin ang panlabas na hadlang ng Hailstone Treasure, ngunit sinong mag-aakala na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa halip, si Huang Xiaolong ang nakakuha ng Hailstone Treasure. Dahil dito, ang kanyang hinanakit at puot kay Huang Xiaolong ay lumakas lamang sa paglipas ng mga taon. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam kahit na marinig ang pangungutya ni Lokong, sa tingin mo ay maaari kang manalo sa unang lugar sa entablado ng labanan. Tumawa si Lokong na umalangaw-ngaw, siya si Feifan ay pumasok sa High God Realm, ngunit hindi siya dumating. Wala rin si Wanlong, kaya ang unang lugar ay nasa aking kamay. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari mo rin akong hamanin. Tayang naman, sa tingin ko wala kang lakas. Sa sinabi nito, sinenyasan niya ang 4 na alagad sa likuran niya at umalis. Senior Kuya Lo, hahayaan na ba natin ang punk na iyon ng ganito? Ang isa sa kanila ay ayaw. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lokong, huwag kang mag-alala. Sa panahon ng labanan sa entablado, kahit na ang punk na ito ay hindi maglakas loob na hamanin ako, tatawagan ko siya sa harap ng lahat, hindi siya makakatakas mula sa pakikipaglaban sa akin. Crush ko siya sa harap ng lahat, tapos pipalabasan siya ng stage. Tinadya ni Lokong na hindi hininaan ang kanyang boses, kaya't ang kanyang eksaktong mga salita ay umabot sa tainga ni Huang Xiaolong. Pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang likuran ng mga disipulong ito ng Asher Dragon Institute na may panunuya, sobrang pagpapahalaga sa sarili ko. Kung gayon, sa loob ng ilang araw sa labanan sa entablado, ipapakita niya kay Lokong kung sino ang labis na nagpapahalaga sa kanilang sarili, kung sino ang nanalo at kung sino ang natatalo. Gayunpaman, itong si Lokong ay hindi magkakaroon ng pagkakataong umalis sa yugto ng labanan. Dahil nakatadhana siyang mamatay sa entablado. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 778. Nagsisimula na ang banquet. Pumalik sa kanyang patio, pumasok si Huang Xiaolong sa makajos na bundok Zumi, nakaupo na naka-crossleg sa gitna ng Zumi Temple. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-circulate ang Azure tactics. Ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay lumipad palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, umiikot sa paligid niya habang ang dalawang uri ng puwersa ng bituin ay bumuhos mula sa kawalan sa kanya. Hindi nagtagal, ang gabi ay nagbigay daan sa araw. Nang sumapit ang umaga, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang pagsasanay. Napansin niya na ang kanyang mga panloob na organo ay mas malakas kaysa dati, na pinainit ng puwersa ng bituin ng Black Tortoise at Vermilion Bird Galaxies, na naglalabas ng malambot na glow na parang starlight. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng 4 na dakilang banal na apoy ay magtagpo. Isang biglaang pag-iisip ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Matapos isama sa Vermilion Bird Divine Fire, nabuo ang isang teorya sa isip ni Huang Xiaolong na lumalakas habang lumilipas ang panahon. Kung maaari niyang isama ang lahat ng 4 na banal na apoy, dapat mayroong ilang uri ng pagbabago.
Nagkaroon ng pagkakataon na ang huling produkto ay mag-evolve sa isang bago, mas mataas na antas ng apoy na nalampasan ng apat na banal na apoy. Isang apoy na nalampasan ng apat na banal na apoy. Anong uri ng apoy iyon? Hindi alam ni Huang Xiaolong, ngunit sigurado siyang magdadala ito ng hindi maisip na mga benepisyo sa kanyang landas sa paglilinang. Higit pa rito, sa apat na malalaking divine fire na nagsalubong bilang isa sa loob ng kanyang katawan, ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay lalo pang mapapahusay ng isang malaking antas, maaari pa itong magudyok ng isang nakamamanghang pagbabago sa kanyang kaluluwa. Ito ay higit na nagpatibay sa kanyang layunin na pagsamahin ang isang kataas-taasang Diyos. Ang pinakamataas na Diyos, ang hari ng mga Diyos. Gayunpaman, ang Azure Dragon Divine Fire ay nasa katawan ni Siang Mingji. Nang maalala ito, isang matinding mamamatay tao na aura ang bumungad sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang makuha ang Azure Dragon Divine Fire, isa lang ang opsyon, patayin si Siang Mingji. Kung patay na si Siang Mingji, ang Azure Dragon Divine Fire ay walang may-ari. Sa oras na iyon, si Huang Xiaolong ay makakasama dito. Sa makatuwid, sa panahon ng High God Advancement Tournament, dapat niyang patayin si Siang Mingji. Paglabas mula sa Zumi Temple, si Huang Xiaolong ay magsasanay na sana ng kanyang Azure Sword skills nang makita niya sina Liu Yun at Qi Wen na naglalakad papasok. Kahapon, sinabi ni Liu Yun kay Qi Wen ang tungkol sa 20,000 High Divine Grade Spirit Stones, kaya naman, ngayong umaga, silang dalawa ay dumating upang pasalamatan si Huang Xiaolong. Lalong nagpapasalamat si Qi Wen. Matatanggap lamang ito ni Huang Xiaolong, ngumiti ng pilit sa kanyang puso. Naunawaan niya na, kahit na ang 20,000 High Divine Grade Spirit Stone ay hindi isang malaking halaga para sa kanyang senior apprentice brother na si Liu Yun at third apprentice sister na si Qi Wen, ang 20,000 High Divine Grade Spirit Stone ang bagay na nagligtas. Kanilang panghabang buhay na kaligayahan. Sa isang kisap mata, 4 na araw ang lumipas. Sa 4 na araw na ito, maliban sa paglilinang, minsan ay pumupunta si Huang Xiaolong sa patio ni Feng Yang para sa payo tungkol sa paglilinang. Siyempre, sinabi ni Feng Yang kay Huang Xiaolong ang alam niya. Pagkaraan ng 4 na araw, sa wakas ay dumating na ang araw ng piging sa kaarawan ni Saint Mother Yao Qi. Ngunit bago sila tumungo sa piging, pinatayo ni Feng Yang si Huang Xiaolong sa harapan niya at naglabas ng isang maputlang asul na banal na sandata. Tumingin si Feng Yang sa kanyang disipulo na nagsasabing, ito ay isang sinaunang banal na baluti na nakita ko nang nagkataon noon pa lang na tinatawag na Blue Lion Divine Armor. Ngayon, binibigay na sa iyo ni Master, isuot mo mamaya. Blue Lion Divine Armor. Nakatayo ng malapit sa mga gilid, sina Liu Yun, Qi Wen, at Chen Yang ay may kanya-kanyang iniisip. Bilang isang sinaunang kayamanan, ang Blue Lion Divine Armor ay may malakas na defensive power, at isa ito sa mga top tier na Divine Armor sa mga kilala sa 4 na galaxy. Naturally, ito ay lubhang mahalaga. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang punto dito. Bago tinanggap ni Feng Yang si Huang Xiaolong bilang kanyang disipulo, sinabi niya sa kanyang 3 pang disipulo, sina Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen, na sinuman ang makatanggap ng Blue Lion Divine Armor na ito ang siyang hahalili sa kanyang tunay na legacy. Walang inaasahang pipiliin ni Feng Yang sa pagkakataong ito para ibigay ang Blue Lion Divine Armor kay Huang Xiaolong. Si Liu Yun at Qi Wen ay naiinggit na tumingin kay Huang Xiaolong, samantalang ang isang hindi napapansing pagkislap ng puot ay dumaan sa mga mata ni Chen Yang. Legacy Inheritor. May pagkakaiba tulad ng langit at lupa sa pagitan ng isang personal na disipulo at isang legacy na tagapagmana. Ang isang mahusay na master ay maaaring magkaroon ng maraming personal na disipulo, ngunit magkakaroon lamang ng isang legacy na tagapagmana. Walang ideya si Huang Xiaolong sa pinagbabatayan ng kahulugan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang master ng Blue Lion Divine Armor. Itinago niya ang isang pilit ng ngiti na nakatingin sa banal na baluti na naglalabas ng malambot na asul na glow. Sa lahat ng sinabi at ginawa, ang kanyang master Feng Yang ay nagdududa pa rin sa kanyang lakas. Walang duda, itong Blue Lion Divine Armor ay para sa kanya para protektahan ang kanyang sarili.
Ngunit, mahirap sisihin si Feng Yang sa hindi paniniwalang makakalaban ni Huang Xiaolong ang mga disipulo sa High God Advancement List. Sa bawat termino, mayroong 30 pangalan sa High God Advancement List. Ang bawat pangalan ay kumakatawan sa isang Perfection Stage Late 10th Order God Realm at mas mataas, karamihan sa mga ito ay Peak Perfection Stage Late 10th Order God Realm. Sa apat na galaxy, mayroong higit sa 30 tao sa Peak Perfection Stage huli 10th Order God Realm. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng kanilang pangalan sa High God Advancement List. Halimbawa, ang panganay na Senior Apprentice kapatid ni Huang Xiaolong na si Liu Yun. Hindi man lang makaakyat si Liu Yun sa ibaba ng listahan. Kuro, itong Blue Lion Divine Armor, ay nang gustong tumanggi ni Huang Xiaolong, ibinaba ni Feng Yang ang kanyang mukha at sinabi sa buong tono, huwag ka nang magsalita pa, nagpasya na akong ibigay ito sa iyo. Ilagay ito sa sandaling ito. Sa sandaling ito. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung tatawa o iiyak. Dahil walang pagpipilian kundi ang tumango at sumunod, isinuot niya ang Blue Lion Divine Armor sa ilalim ng kanyang roba sa harap ng kanyang Master at Senior Apprentice Brothers at Senior Apprentice Sister. Pagkatapos lamang magsuot ng armor ni Huang Xiaolong ay lumambot ang mga ekspresyon ni Feng Yang sa isang ngiti, sa Blue Lion Divine Armor na ito, ang Jiang Hanji na iyon ay mahihirapan kung gusto kanyang saktan. Nang marinig ni Feng Yang na ibinalita ang High God Advancement List na ikalimang ranggo na si Jiang Hanji, lihim na umiling si Huang Xiaolong. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa 10,000 words Darani ni Lokong. Sinabi ni Feng Yang, ang 10,000 words Darani technique na iyon ay ang pinakamataas na pamamaraan ng sinaunang scholarly gate, huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Nakapag-cultivate na si Lokong ng higit sa 3,000 salita, ang kanyang lakas ay maihahambing na sa isang maagang master ng First Order High God Realm. Muling tumango si Huang Xiaolong, kinikilala ang mga salita ni Feng Yang. Ngunit nagpatuloy si Feng Yang, nagbigay kay Huang Xiaolong ng ilang payo at paalala bago umalis ang grupo sa looban, patungo sa bulwagan kung saan ginanap ang piging ng kaarawan. Ang courtyard ni Yaoqi ay nasa tuktok ng Yaoqi Mountain, hindi masyadong malayo sa tinutuluyan ni Feng Yang at ng iba pa, kaya hindi nagtagal bago sila nakarating sa lugar ng piging. Ang Yaoqi ay isang lawa na ilang daang metro kwadrado ang laki na may puting ambon na lumulutang mula sa ibabaw nito. Ang lawa na ito ay isa sa natural na espiritual na mga lawa ng enerhiya ng universo na nagdulot ng hindi maisip na mga benepisyo sa mga magsasaka na nagsasanay sa loob nito. Sa paligid ng spiritual energy pond ay nakaupo ang maraming mga master na nagmula sa iba't ibang puwersa. Mabilis na tumingin si Huang Xiaolong sa paligid, nakita ang mga grupo mula sa Asher Dragon Institute, Vermilion Bird Institute, White Tiger Institute, Jiang Family, Buddha Family, ang Celestial Peach Sect, at iba pa. Maraming pamilyar na mukha. Nang dumating si Feng Yang, maraming bisita ang tumayo, masigasig na bumabati kay Feng Yang. Humisi si Feng Yang, kinuyam ang kanyang mga kamao upang ibalik ang pagbati ng lahat bago ihatid ng mga kasambahay ni Saint Mother Yaoqi ang kanyang grupo sa kanilang mga upuan. Pagdating sa kanilang itinalagang upuan, umupo si Feng Yang habang nakatayo sa likuran niya sina Liu Yun, Chen Yang, Qi Wen, at Huang Xiaolong. Sa piging, tanging ang mga master ng High God Realm lamang ang kwalipikadong magkaroon ng upuan. Pagkaupo pa lang ni Feng Yang, isang malabo na boses ang tumunog, sinasabi ko, Feng Yang, batay sa lakas ng iyong mga disipulo, gaano sila kakapal ang mukha na pumunta at lumahok sa piging ni Saint Mother Yaoqi. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ka sa kanila? Bahagyang ikiling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo patungo sa pinanggalingan. Ang taong nagsalita ay ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi. Kung nagkataon man o hindi, ang upuan ni Qi Yi ay nasa tabi ni Feng Yang na hindi hihigit sa 3 metrong distansya sa pagitan nila. Ang boses ni Qin Yi ay sapat na malakas upang maakit ang atensyon ng mga bisita sa paligid. Nagdilim ang mukha ni Feng Yang sa narinig, malamig ang boses nito bilang tugon, Qin Yi, sa tingin mo ba ipipili si Saint Mother Yaoqi ng isang tao mula sa iyong Asher Dragon Institute?
Si Chinyi ay tumawa ng buong pagmamalaki, puno ng kumpiyansa, sa mga tuntunin ng lakas, ang ating Asher Dragon ay may mas magandang pagkakataon kaysa sa iyong Black Warrior Institute. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 779. Dumating si San Ina Yauchi. Ang matapang na mga salita ng Asher Dragon Institute Principal ay umani ng mababa ngunit galit na mga bulong at hingal mula sa mga kalapit na bisita. Napakunot ang noo ng ilang mga ninuno at patriarch ng pamilya na may magandang relasyon sa kanyang sa mayabang na tono ni Chinyi. Kahit na hindi nila nagustuhan ang mapagmataas at mapagmataas na ugali ni Chinyi, sa mga tuntunin ng lakas, hindi nila maitatanggi na ang Asher Dragon Institute na si Lu Kong at ang iba pa ay talagang mas malakas kaysa sa Black Warrior Institute na sina Liu Yun, Huang Xiaolong, at ang dalawa pa. Kaya naman, walang nang-ahas na magsalita ng anuman bilang paninisi. Malamig na sumigaw si Feng Yang, hintayin natin ang mga resulta. Napatawa si Chinyi. Feng Yang, paano tayo gumawa ng side bet? Kung ang tagapagmana na pipiliin ni Saint Mother Yauchi ay mula sa aking Asher Dragon Institute, bibigyan mo ako ng 100 bilyon. Kung ang napiling tao ay mula sa iyong Black Warrior Institute, pagkatapos ay bibigyan kita ng 100 bilyon. 100 bilyon. Medyo nagulat ang ilang mga ninuno at patriarch. Para sa karamihan ng mga naroroon, ang 100 bilyon ay isang astronomical figure. Bumagsak ang ekspresyon ni Feng Yang. Kahit sino ay makakakita na ito ay isang balangkas. Isang hukay. Kinailangan niyang aminin na, sa lakas, ang mga disipulo ng Asher Dragon Institute ay may mas mataas na pagkakataon na mapili bilang legacy inheritor, samantalang halos zero ang pagkakataon ng kanyang mga disipulo. Ano? Kulang ka ba sa lakas ng loob? Nang makitang tahimik si Feng Yang, nanunuya si Chinyi na may kasamang mapanuksong tawa. O, bilang Black Warrior Institute Principal, hindi mo kayang kumuha ng 100 bilyon. Mangyaring huwag sabihin sa akin na ikaw ay mahirap sa lawak na iyon. Tilukong at ang iba pang mga disipulo ng Asher Dragon Institute ay tumawa ng malakas. Ang mukha ni Feng Yang ay mas madilim kaysa sa malabo na tubig. Paano kung ang disipulo na pipiliin ng saint na ina na si Yao Chi ay hindi mula sa alinman sa ating mga institute? Kung iyon ang kaso, ang aming maliit na taya ay walang bisa. Tumigil sandali si Chinyi bago sumagot. Fine, tataya ako ng 100 bilyon sa iyo. Isang matigas na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Feng Yang, sumasang-ayon sa isang solemne na boses. Ang isang pandiwang pangako ay hindi garantiya, hinihiling ko sa lahat na naruroon na sumaksi, ang magkabilang panig ay kukuha na ng 100 bilyon. Nang makitang sumang-ayon si Feng Yang, si Chinyi ay tumawa ng may kagalakan, isang palihim na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata na parang nagtagumpay na ang kanyang plano. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang special ring ang lumutang sa mesang nasa harapan niya. Ang mga paghihigpit sa special ring ay nabuksan na, kaya lahat ng naruroon ay nakakita ng maraming Qinglong coins na nakatambak na parang mga bundok sa loob. Mukhang naghanda ng maaga si Chinyi. Mula sa lahat ng direksyon, ang mga banal na pandama ay dumaan sa special na singsing. Sa loob nito ay eksaktong 100 bilyon. Mas lalong naging madilim ang ekspresyon ni Feng Yang. Pagamat kaya niyang maglabas ng 100 bilyon, sino ba talaga ang nagdala ng napakaraming pera sa kanila sa lahat ng oras? Haha, Feng Yang, wala kang planong sumang-ayon sa pastahan na puro walang laman na salita, di ba? At pagkatapos ay bumalik sa iyong mga salita mamaya. Humisi si Chinyi. Sa sandaling ito, walang pakialam na nagsalita si Huang Xiaolong, iniisip ng ating guro na ang taya ng 100 bilyon ay masyadong maliit, kaya't gusto niyang baguhin ang halaga ng taya sa 1 trilyon. Hindi lang sigurado si Master kung makukuha ng Institute Principal Chin ang halagang ito. 1 trilyon. Ang mga nakapaligid na bisita ay halos mabulunan sa sarili nilang laway nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong. Kasama si Chinyi. Katulad ng iba, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong.
Bagamat ang pagkilos ni Huang Xiaolong sa ganitong uri ng okasyon ay itinuturing na padalos-dalos, ignorante sa tamang etiquette dahil sa kanyang pagkakakilanlan, walang sumaway sa kanya. Masyadong nabigla ang lahat sa mga salita ni Huang Xiaolong para pagsabihan siya. Ilang sandali pa, nabawi ng Asher Dragon Institute principal ang kanyang sentido, pinandilatan si Huang Xiaolong kahit na tumatawa siya, "Little Pump, sigurado ka bang makakalabas ka ng 1 trilyon? Hanggat kaya mong maglabas ng 1 trilyon, tataya ako sa iyo ng 1 trilyon. Pero kung hindi mo mailabas, hehe." Naging malamig ang ekspresyon ni Chingy, "Mapipilitin akong turuan ka ng ilang asal sa ngalan ng iyong guro." Walang bakas ng takot ang makikita sa mukha ni Huang Xiaolong, "At kung makalabas ako ng 1 trilyon at hindi kaya ng Institute Principal Chin?" Nagulat si Chingy sa sagot nito. Ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong ay naging matalim at masama, pagkatapos ay sumagot siya ng walang pakialam, "Anong biro? Hindi ako makakalabas ng 1 trilyon." Tumanggi siyang maniwala na maaaring kumita si Huang Xiaolong ng napakalaking halaga. Kahit nataglay ni Huang Xiaolong ang Hailstone at Xuanji Treasures, imposible pa rin para sa kanya ang 1 trilyon. Para kay Chingy, ang mga aksyon ni Huang Xiaolong ay walang iba kundi ang huwad na katapangan, sinusubukang hilahin ang lana sa kanilang mga mata. Magsasalita na sana si Feng Yang nang bahagyang ipihit ni Huang Xiaolong ang kanyang pulso at isang special ring ang lumutang sa mesa sa harap ni Feng Yang. Tulad ng kay Chingy, ang mga paghihigpit nito ay binuksan din. Sa sandaling lumitaw ang special ring, ang espiritual na enerhiya sa paligid ng lawa ay tumaas sa isang hindi maipaliwanag na antas, lumulubog na parang unos at nagulat sa lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla, dahan-dahang inilipat ng mga bisita ang kanilang mga mata patungo sa nakabukas na special na singsing ni Huang Xiaolong, kung saan ang isang mataas na bundok ng mga high divine grade na mga spirit stone ay kumikinang na may nakakaakit na liwanag. Napatulala si Chingy. Ang Jiang Family Patriarch at Gude Family Patriarch ay natigilan. Ang mga kilalang panauhin ay napuno ng kawalang paniwalang nakatingin sa bundok na iyon ng matataas na divine grade na mga espiritong bato. Maging si Feng Yang ay tila babagsak na sa lupa ang kanyang mga mata sa gulat. Lumipas ang panahon, at tila nakalimutan ng ilang mga ninuno at patriarch ng pamilya ang kanilang mga asal. Dahan-dahan silang tumayo habang nakatitig sa special na singsing na may disguise na kasakiman na nag-aalab sa kanilang mga mata, ang kanilang mga lalamunan ay gumagawa ng naririnig na mga tunog ng lagok. Hindi pinapansin ang pagkamangha at kasakiman ng mga taong ito, ang mahinahon ngunit malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, ang singsing na ito dito ay naglalaman ng 20,000 matataas na divine grade na mga espiritong bato. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, ito ay malapit sa 1.2 trilyon. Siyempre, kung mahirap ang Institute Principal Chin at hindi makakapaglabas ng 1.2 trilyon, ayos lang ang pagkuha ng 1 trilyon. Kung mahirap ang Institute Principal Chin. Kung hindi siya makatanggap ng 1.2 trilyon, ayos lang ang pagkuha ng 1 trilyon. Nabawi ng lahat ng mga bisita ang kanilang kalmado, ngunit may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Iyon ay dahil kanina ay si Chingy ang nangungutya kay Feng Yang sa pagiging mahirap. Ang kakaiba ay, walang nag-iisip na si Huang Xiaolong ay mayabang dahil mayroong 1.2 trilyon na halaga ng mataas na divine grade na mga espiritong bato na inilagay mismo sa kanilang harapan. Kamuling pagtingin kay Huang Xiaolong, ang mga tingin ng lahat ay nagbago. May maiinit sa kasakiman, may naiinggit, may hinahangaan, may pangamba, may nambobola, at may iilan na may layuning pumatay. Nang marinig si Huang Xiaolong na lumiliko ang mga mesa at sinabing siya ay mahirap, namula ang mukha ni Chingy, namula sa galit. Hindi rin maganda ang hitsura ng mga disipulo ng Asher Dragon Institute. Isang bola ng apoy ang sumunog sa dibdib ni Chingy, isang bola ng marahas at nagngangalit na apoy. Ano? Hindi kaya, napakahirap ng Institute Principal Chin hanggang sa hindi na niya kayang kumuha ng 1 trilyon. Humisi si Huang Xiaolong, maaaring ang Institute Principal Chin ay nagpaplanong tumaya batay sa mga walang laman na salita at pagkatapos ay babalikan ang mga ito mamaya. Ang mukha ni Chingy ay pula sa isang segundo at puti sa susunod, sa wakas ay naging morbid green.
Kahit na siya ang principal ng Asher Dragon Institute, imposible pa rin para sa kanya na kumuha ng 1 trilyon, maliban kung i-auction niya ang bawat isang kayamanan sa loob ng treasury ng kanilang Asher Dragon Institute. Huang Xiaolong pagkatapos ay Aiselin na idinagdag, para sa akin, parang napakahirap talaga ng Institute Principal Chin para kumuha ng 1 trilyon. Paano ito, kung makakapaglabas ka ng 500 bilyon, ang taya na ito ay nasa 500 bilyon. Si Chinyi at ang kasalukuyang mga bisita ay nataranta. 500 bilyon laban sa iyong 20,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato. Tanong ni Chinyi, isang liwanag na kumikinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tama. Kinumpirma ni Huang Xiaolong. Nag-alinlangan si Chinyi, ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay nagngangalit siya, sumasang-ayon. Sa kabila ng pakiramdam na may mali sa pagiging handa ni Huang Xiaolong na tumanggap ng 500 bilyong taya laban sa kanyang 1.2 trilyon, kumpiyansa si Qin Yi na sina Liu Yun, Huang Xiaolong, o ang dalawa pang kasama ni Feng Yang hindi kayang talunin ng mga personal na disipulo ang grupo ni Lu Kong. Ang mga kilalang panauhin sa paligid ay tumingin kay Qin Yi na may naiinggit na mga tingin, pakiramdam na ito ay isang siguradong panalo na ang Asher Dragon Institute ay nakakuha ng isang kamanghamanghang deal. Halos lahat ay naramdaman na ang Asher Dragon Institute ay nanalo na sa taya. Sa pagtatapos ng piging, ang Asher Dragon Institute ay aalis na may dalang 20,000 matataas na divine grade na mga spirit stone sa kanilang mga bulsa. 20,000 high divine grade spirit stones Sa pag-iisip ng halagang ito, ang kasalukuyang mga ninuno at patriarch ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso. Halos inalis ni Chinyi ang lahat ng kasalukuyang Asher Dragon Institute na mga special ring ng mga tao sa kanilang mga Spirit Stone at Qinglong coins, ngunit halos 300 bilyon ang nakolekta niya. Nang walang pagpipilian, humiram si Chinyi ng 200 bilyon mula sa ilang mga ninuno at patriarch na nagmula sa Asher Dragon Galaxy upang umabot sa 500 bilyon. Nang inilagay ni Chinyi ang 500 bilyon sa mesa sa kanyang harapan, sa di kalayuan, isa sa mga kasambahay ng Saint Mother Yao Qi ay nagpahayag, dumating na si Saint Mother Yao Qi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 780. Labanan sa entablado. Nang marinig ang anunsyo, lahat ay hindi napigil ang lumingon sa direksyon ng boses. Sa di kalayuan, isang grupo ng magagandang kabataang babae, ang mga kasambahay ni Saint Mother Yao Qi, na nakadamit ng detalyadong mga kasuotan ay sumusunod sa likod ng isang kaakit-akit, marangal, at magiliw na parang umaagos na batang ginang na mukhang mga 25 hanggang 26 ang edad. Ito si Saint Mother Yao Qi. Nagningning ang pagpapahalaga sa mga mata ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na si Saint Mother Yao Qi ay napakagandang kagandahan. Sa mga tuntunin ng kanyang mga tampok, hindi siya natalo kay Shi Xiaofei. Sa katunayan, si Saint Mother Yao Qi ay nagkaroon ng pangakit ng isang mature na babae na wala kay Shi Xiaofei. Nang makitang dumating na si Saint Mother Yao Qi, tumayo ang lahat. May mga lumulutang na talulot at ethereal na ambon sa background, si Saint Mother Yao Qi at ang kanyang grupo ng mga katulong ay bumaba sa harap ng mga bisita. Si Santa Inang Yao Qi ay may mainit na ngiti sa kanyang mukha, binabati ang mga panauhin na nagmula sa iba't ibang lugar ng may tango. Bagamat una siya sa God ranking list sa ikalawang huling termino, hindi siya naglalagay ng matayog na saloobin dahil doon. Ang mga taong inimbitahan niya dito ngayon ay pawang may mataas na katayuan mula sa 4 na kalawakan. Ang mga dumating ay karamihan sa mga ninuno at patriarch ng mga super force. Pagkatapos ng pabilog na pagbati sa kanyang mga bisita, umupo si Saint Mother Yao Qi sa hugis Lopez na upuan na nakaposisyon sa gitna ng lugar ng bangkwat. Tinadyaman ito o kung hindi man, bumagsak ang kanyang tingin sa nakabukas na special ring sa mesa sa harap ni Feng Yang. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Feng Yang, Black Warrior Institute Principal, so ito ang personal mong disipulo, Huang Xiaolong. Tinulyapan niya si Huang Xiaolong at pagkatapos ay bumalik kay Feng Yang.
Umisi si Feng Yang, hindi ko inasahan na kahit si Saint Mother ay nakakaalam ng aking masungit na disipulo. Nang marinig ni Saint Mother Yao Chi na binanggit ang kanyang sarili, si Huang Xiaolong ay hindi maaaring magpanggap na bingi, kaya magalang niyang itinago ang kanyang mga kamao kay Saint Mother Yao Chi. Tumago si Saint Mother Yao Chi, ngumiti ng magiliw, bagaman bihira akong umalis sa Great Lake World sa nakalipas na 10,000 taon, narinig ko pa rin ang pangalan ng Pilking ng terminong ito. Ang principal ng Institute Feng Yang ay talagang nakatanggap ng isang kapuri-puri na disipulo. Napangiti si Feng Yang sa magandang mood nang marinig iyon, at sinabi ang ilang magalang na salita bilang kapalit. Ang iyong Master Ascending Moon at ako ay dati ng magkaibigan. Muling bumaling si Saint Mother Yao Chi kay Huang Xiaolong, maraming taon na ang nakalipas, binigyan ako ng Senior Ascending Moon ng ilang mga payo sa alchemy refinement. Sa katunayan, maaari akong ituring na half-disciple ni Senior Ascending Moon, kaya dapat mo akong tawaging Senior Sister. Si Huang Xiaolong ay natigilan sa kaibuturan. Sino ang nakakaalam na mayroong ganitong layer ng koneksyon sa pagitan ng Ascending Moon Old Man at Saint Mother Yao Chi? Hindi niya narinig ang tungkol dito mula sa bibig ng matanda. Gayunpaman, sinabi na ng pangunahing tauhan ng piging, ang magagawa lamang ni Huang Xiaolong ay sumulong, Senior Sister Yao Chi. Sa bagong pagbati ni Huang Xiaolong, tumango si Saint Mother Yao Chi na may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ay nabalisa habang pinapanood sina Huang Xiaolong at Saint Mother Yao Chi na masayang nag-uusap. Malungkot ang kanyang mukha, ngunit hindi nararapat na sabihin niya ang anumang bagay. Sa oras na ito, biglang ibinaling ni Saint Mother Yao Chi ang kanyang atensyon kay Qin Yi, na nagsasabing, tungkol sa sidebet ni Institute Principal Qin at Institute Principal Feng, narinig ko rin ito mula sa aking kasambahay. Paano kung sumali ako sa saya? Ang magkabilang panig, anuman ang matalo, ay maaaring magkaroon ng 100 amethyst water droplet divine pills na pinino ko. Ikinaway ni Saint Mother Yao Chi ang kanyang payat na kamay at isang bote ng jade ang lumitaw sa hangin. Ang takip sa bote ng jade ay nakabukas, naglalabas ng maliwanag na sinag ng amethyst light. Para sa pinakamaikling segundo, ang paningin ng lahat ay natatakpan ng maliwanag na liwanag. Nang makakita muli ang mga mata ng lahat, nakita nila na sa loob ng bote ng jade ay maraming bilog na table tas na parang mga kristal. Ang bawat tableta ay naglalabas ng espiritual na enerhiya na umaakit sa kaluluwa ng isang tao, hindi makaalis ng tingin. Ito ang maalamat na tableta na nirerango sa itaas ng Exalted Divinity Pellet, ang Amethyst Water Droplet Divine Pill. Ang mga mata ng lahat ay kumikinang na nakatingin sa bote ng jade sa hangin. Hindi nagtagal, ang mga maiinit na titig na ito ay nauwi sa matinding inggit. Siyempre, maliban sa Asher Dragon at Black Warrior Institutes, anuman ang sekta o pamilya, manalo ka man o matalo, sinumang lalaban sa itaas ng entablado ay bibigyan ng 10 Amethyst Water Droplet Divine Pills. Ang lahat ng mga bisita ay nagbubulungan sa Punanibik habang ang mga alagad ay nanginginig, nag-aabang na umakyat sa entablado. Itinuro ng daliri ni Saint Mother Yao Chi ang kawalan at ilang daang metro kwadrado na entablado ang lumitaw sa itaas ng lawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, para sa mga nakikipagkompetensyang disipulo, maliban sa pag-amin ng pagkatalo, ang pagbagsak sa lugar ng entablado ay itinuturing din na isang pagkawala. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng iba pang mga patakaran na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga nasasabik na bisitang ito at ang kanilang mga disipulo ay natural na walang pakialam sa anumang mga alituntunin ni Saint Mother Yao Chi. Masyadong karaniwan ang mga pinsala at kamatayan sa isang labanan sa entablado. Sa sandaling tumigil sa pagsasalita si Saint Mother Yao Chi, opisyal na nagsimula ang labanan sa entablado. Gayunpaman, walang alagad na sumugod sa entablado. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kulay abong anino ang tumalon sa entablado. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ang kulay abong anino na ito ay ang disipulo ng Jiang family na tumutuya sa kanya noon, ang ikalimang rango sa High God Advancement List, si Jiang Hanji. Pagkalapag sa entablado sa itaas, tumayo si Jiang Hanji habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, matayog at mapagpakumbaba.
Ang kanyang tingin ay dumaan sa iba pang mga disipulo sa ibaba, huminto nang makarating ito kay Huang Xiaolong, "Ako si Jiang Hanji ng Black Tortoise Galaxy, sinong kaibigan ang handang lumiwanag sa akin?" Habang sinasabi niya ito, pabalik-balik ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong. "Pupunta ako." Habang si Jiang Hanji ay nagpapadala ng mapanuksong tingin kay Huang Xiaolong, isang matalim na boses ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na sandali, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumalon sa entablado. Naikuyom ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamao kay Jiang Hanji, Broken Sword Sect of White Tiger Galaxy, Jierong. "Please enlighten me." Sa sinabi nito, kumislap ang liwanag ng espada at lumitaw ang isang mukhang sinaunang sirang espada na umaaligid sa kanya. Ang Broken Sword Sect, matagal ko nang narinig na walang ibang puwersa ang makakatulad sa swordsmanship ng Broken Sword Sect. Si Jiang Hanji ay mukhang walang interes, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, gawin ang unang hakbang gamit ang iyong pinakamalakas na atake ng espada. Kahit na si Jierong ay isang peak late 10th Order God Realm, hindi inilagay ni Jiang Hanji ang challenger na ito sa kanyang mga mata. Si Jierong ng The Broken Sword Sect ay nagpakawala ng galit na galit Broken Sword Art. Ang putol na espada ay humugang ng mariin at ang sword chi ay tumusok sa kalangitan habang ito ay bumaril patungo kay Jiang Hanji. Maraming sword chi ray ang lumipad sa Jiang Hanji, ngunit sa isang nakakagulat na pagliko, ang sword chi na ito ay biglang naputol sa kalagitnaan. Umabot ang kamay ni Jiang Hanji, katulad ng isang dragon na lumilipad palabas mula sa dagat, bumubulusok pasulong. Ang lahat ng natitirang sword chi rays ay lumipad diretso sa kanang kamay ni Jiang Hanji, ngunit sa isang pagtulak ng kanyang palad, ang lahat ng sword chi rays ay nakadirekta pabalik kay Jierong. Ang nasa katanghaliang gulang na si Jierong ay natigilan, umiwas dito at doon sa gulat. Gayunpaman, siya ay isang hakbang nahuli na at nasaksak ng bumabalik na sirang chi ray ng espada at nahulog sa entablado na may malaking butas sa kanyang dibdib. Walang tigil ang pag-agos ng dugo. Nagulat ang mga master ng Broken Sword Sect, ilan sa kanila ang sumugod upang iligtas si Jierong. Ang mahinang paghingal ay tumunog mula sa ibaba, walang nag-iisip na si Jiang Hanji ay magiging napaka-tyrannical, natalunin si Jierong ng Broken Sword Sect sa isang galaw. Habang pinapanood ang resulta ng labanang ito, si Huang Xiaolong ay walang malasakit gaya ng dati. Sa oras na iyon sa Heavenly Mountain, si Huang Xiaolong ay nakatagpo ng 5 disipulo ng Broken Sword Sect na nagtatanim ng masamang intensyon kay Shi Xiaofei. Sa makatuwid, si Huang Xiaolong ay walang magandang impresyon sa mga tao mula sa Broken Sword Sect. Matapos talunin si Jierong ng Broken Sword Sect sa isang galaw, ang kumpiyansa ni Jiang Hanji ay sumabog sa bubong, may gusto pa bang umakyat? Walang reaksyon ang nagmula sa mga alagad sa ibaba. Muling tumingin si Jiang Hanji kay Huang Xiaolong, ngunit nang malapit na niyang hamanin si Huang Xiaolong, isa pang figure ang tumalon sa entablado. Isang halo ng pananabik ang bumalot sa mga tao sa ibaba dahil ang taong umakyat sa entablado ay si Lo Kong ng Asher Dragon Institute. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.